Sa pagtakas ng dalaga sa ama niyang mukhang pera, nakuha niyang magpakalasing at isuko ang kanyang pagkaberhen sa lalaking engaged na pala. Kakalimutan na lang ba niya ang nangyari sa kanila kahit kailangan ng ama ng mga anak niya? Ating alamin ang buong kwento. Kasalukuyang papasok ng pintuan si Ali galing sa trabaho nang madinig ang boses ng kanyang amang tila may kausap sa cellphone. Oo naman Mr. Calio, walang problema. Fresh na fresh pa yung anak ko. Berhen yan, kaya tiba-tiba ang boss mo. Humahalakhak pa ang kanyang ama na tila nasisiyahan. Kinilabutan siya sa narinig na para siyang panindang inaalok sa palengke sa kung sino mang kausap nito sa cellphone. Ang nakakainis lang, mismong ama niya pa ang gumagawa nito sa kanya. Hinintay niyang matapos ang pakikipag-usap ng ama sa cellphone bago siya pumasok at magkunwaring walang narinig. Wala na ito sa pinakasala ng kanilang bahay. Walang ingay siyang pumasok ng kanyang silid upang kunin ang mga gamit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta pero gusto niyang takasan ng kanyang ama. Kabado siyang lumabas ng kanyang silid, dala ang isang bag na may mga lamang mga damit at importanteng gamit. Inot-inot siyang naglakad patungong pintuan at marahan iyong binuksan upang manlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Nakatayo kasi sa labas ng pintuan ng kanyang ama na ngayon nakatingin sa kanya pababa sa dala niyang bag. Saan ka pupunta? Galit nitong tanong at hinaklit siya sa braso pabalik sa loob ng kanilang bahay. Napangiwi siya sa matinding sakit matapos siyang itulak papasok at masubsob sa upuan. Nakadama siya ng takot nang malingunan itong galit na galit. Simula nang mamatay ang kanyang ina at maiwan siya sa pudar ng sariling ama, hindi siya nito taong tratuhin. Bigla na lamang itong nagbago. Lahat ng bisyo ginawa nito. Alak, sigarilyo, sugal at kapag wala siyang naibibigay na pera, bugbog sarado siya. Matagal niya nang gustong takasan ng ama pero hindi niya magawa dahil nagbanta itong papatayin siya. Oras na gawin niya iyon pero sukdulan na ang kasamaan nito at sukat akalaing ibenta siya kaya hindi siya papayag. Ano man ang mangyari, kailangan niya itong matakasan bago pa man siya mahawakan ng kung sinong kausap nito dahil tiyak wala na siyang kawala pa. Mabilis siyang tumayo't hindi na pinansin ang usangos sa muka. Hindi ka alis, Ali. Mapapahiya ako kay Mr. Calio. Bukod doon, malaking pera ang makukuha ko sa kanya. Hindi libo, kundi milyon. Muli siyang hinaklit nito sa braso upang dalhin sa kanyang silid at ikulong pero nagpumiglas siya. Bitawan niyo ako, Itay. Hindi ako papayag na magtagumpay kayo. Pera na lang ba ang mahalaga sa inyo? Nagtatrabaho ako upang matustusan lahat ng luho niyo sa buhay. Kinalimutan ko na nga lahat ng gusto ko at inuna ko kayo pero bakit? Humahagulgol siya habang kinakalampag ang pinto dahil tuluyan na siyang naipasok sa loob ng kanyang silid. Hindi sapat ang kinikita at inaabot mo sa akin, Ali. Utak at katawan ang gamitin mo para makaahon tayo sa hirap. Alin kung magtiyaga ka dyan sa trabaho mo mababa ang sweldo, mamamatay akong hindi nakakahawak ng milyon. Dinuro-duro siya nito. Puro na lang kayo pera. Yun na lang ang mahalaga sa inyo. Nasisiraan na kayo ng bait. Napakasama niyong ama. Wala kayong kwenta. Hindi na siya nakapagtimpi at sinigawan niya ito. Nawala na ang respetong natitira niya para sa taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Ito rin naman ang nagtulak sa kanya para kamuhian ito. Umangat ang malaking kamay ng ama upang sampalin siya pero nahinto iyon sa ere bago napangisi. Pasalamat ka't hindi kita pwedeng lagyan ng pasasa mukha. Baka ma-turn off sa'yo si Mr. Calio at maunsyami pa ang milyones. Magpahinga ka. Mamayang gabi may lakad tayo. Pagkasabi nun, iniwan siyang nakalak ang pintuan. Muli siyang napahagulgol sa iyak dahil sa sama ng loob. Kinalampag niyang muli ang pintuan pero wala nang bukas. Naghanap siya ng pwedeng daanan pero nawalan siya ng pag-asa lalo at hindi siya kasya sa bintana. Nanghihina siyang umupo sa gilid ng kanyang kama. Pagod siya at gusto sana niyang magpahinga pero hindi niya magawa. Kinagabihan, pasado 7:00, binalikan siya ng kanyang ama. Binuksan nito ang pinto at minanduhan siyang magbihis. Ayoko, Itay. Patayin niyo na lang ako, total wala naman kayong malasakit sa akin. Namamaos niyang sigaw, dala sa kaiiyak niya ng halos 1 oras. Nainis ito at pasabunot siyang itinayo. Nanlilisik ang mga mata. Nilapit nito ang mukha sa kanya kaya naamoy na naman niya ang alak sa hininga nito. Talagang papatayin kita, Ali, kapag hindi ka sumunod sa gusto ko. Kung hindi kita mapapakinabangan at hindi ako magkakapera sa'yo, mabuti pang ibaon na lamang kita ng buhay sa lupa. Galit at gigil nitong usal.
Impit siyang napasigaw nang lalo pa siyang sabunutan. Iiling-iling siya nang iwan ito matapos manduhan na magbihis. Nanginginig ang kanyang kamay nang pulutin ng isang supot na hinagis ng kanyang ama at iyon nga daw ang isuot niya. Wala siyang nagawa na kumilos upang magbihis habang patuloy pa ring umiiyak. Lalo lamang siya ng hina nang mapagmasdan ang sarili, suot ang kakarampot na telang tumakip sa kanyang balingkinitang katawan. Hakab ang maiksing damit na kanyang suot at iniluwa ang bukana ng kanyang bundok. Ang magagandang hita ay nakalitaw din at halos bumakat lahat ng mga nakatago sa kanya. Sa kabila nun, nahimigan niya ang sarili sa paghanga. Alam niyang pagkatapos ng gabing to, wala nang matitira sa kanya. Eto na lang kasi ang mayroon siya. Inay, sana buhay pa kayo ngayon para hindi nangyayari sa akin ito. Puno ng kahugkagan niyang bulong. Pakiramdam niya sa mga sandaling yun ay bibitayin na siya o di kaya masisilya elektrika. Para bang ito na ang katapusan ng buhay niya. Napaigtad siya nang kalampagin ng pinto ng kanyang kwarto. Lumabas ka na dyan, Ali. Aalis na tayo. Sigaw ng kanyang ama. Marahan siyang kumilos at naghahabulan na naman ang kanyang mga luha. Yan, bay napakaganda mo naman pala anak kapag ganyan ang suot mo. Panigurado, limpak-limpak na salapi ang kikitain ko sa'yo. Nasisiyang sabi ng kanyang ama habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin ngayong gabi. Piping usal niya habang pasakay na sila ng taxi ng kanyang ama. Nandito na tayo. Marahas na napasinghap si Ali nang pahablot siyang ibinaba ng ama sa taxi. Nasa harap sila ng isang mamahaling hotel. Marahil dito yung usapan ng ama at ng kausap nitong si Mr. Kelio. Naluluha naman siyang tumitig rito. Itay, please, maawa naman kayo sa akin, ayoko. Sinikap niyang magmakaawa rito, baka sakaling magbago yung isip nito at mahabag sa kanya. Anak siya at walang magulang na gustong mapasama ang sariling anak. Pero bakit tila naiiba ang kanyang ama? Ano bang ginawa niyang masama rito para saktan siya ng ganito? Mas sumigpit ngayon ang hawak nito sa kanya habang kinakaladkad siya papasok ng hotel. Hindi umubra ang kanyang pagmamakaawa rito kahit ang pagpupumiglas niya hindi sapat para lang makawala sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang ama. Sa labi pa lang ng hotel, may isang matabang lalaking sumalubong sa kanila ng kanyang ama na may malapad na ngisi, naka-business suit at may dalawang kasama na sa tansya niya, bodyguard ng matabang lalaki. Mr. Kelio, siya ang anak ko. Ano sa tingin mo? Tuwang-tuwa ang kanyang ama habang kinikilabutang nakatitig rito. Kasalukuyan na kasi nitong pinag-aaralan ang hubog ng kanyang katawan. Kumabog ang kanyang dibdib sa matinding takot at nagsumiksik siya sa ama dahil ayaw niyang ipakita sa lalaking ito ang kanyang katawan. Pero itinulak siya ng ama rito. Dagli din siyang hinawakan ng dalawang lalaking kasama ni Mr. Kelio sa magkabilang braso. Itay, ayoko. Huwag niyong gawin sa akin to. Nagpupumiglas siya sa masakit na pagkakahawak ng dalawang lalaki sa magkabila niyang braso. Bumabaon ang daliri ng mga ito kaya lalo siyang nasasaktan. Sa halip na pakinggan siya ng ama, napangisi ito. Paanong hindi? Inaabot na ngayon ni Mr. Kelio ang isang makapal na sobre sa ama at tingin niya ay pera ang laman ng sobreng yun. Nagkamay pa ang dalawa bago siya balingan ng ama. Hilam ang mga matang tumitig siya rito. Ang sama niyo, itay. Isinusumpa ko kayo. Simula sa mga oras na to wala na akong ama. Wala kang awa. Masama kang ama. Habang nagpupumiglas ay sigaw niya na pumuno sa buong labi ng hotel pero hindi na siya nito pinakinggan. Hinila na siya papasok ng dalawang lalaki sa loob ayon sa utos ni Mr. Kelio. Itay! Itay! Paghuhumiyaw ni Ali hanggang sa tuluyang maipasok ng dalawang lalaki sa loob ng elevator habang ang ama nito masayang hinahalikan pa ang hawak na sobre. At ang makabagbag damdaming sigaw ni Ali ay nakaagaw ng atensyon kay Adrian. Nandito kasi siya sa hotel upang makipag-meet kay Mr. Domingo na isa sa mga ka-business deal niya. Wala naman dapat siyang pakailam sa babae, subalit sa unang pagkakataon ay naantig ang damdamin niya sa eksena. Lalo na ang tinatawag nitong itay ay tila walang pakailam dito. Napasunod siya ng tingin sa babaeng pilit ipinasok sa loob ng elevator. Naghuhumiyaw ito. Kalaunan, tumunog ang kanyang cellphone. Oo nga pala, naroon siya para sa kanyang appointment. Nagkibit balikat na lang siya at sinagot ang tumatawag na si Mr. Domingo.
Tiyak niyang naghihintay na ito sa kanya. Malaking pera ang binayad sa akin ni Mr. Baruch, kaya umayos ka, sabi kay Ali ni Mr. Kialio. Mga hayop kayo, wala kayong kasing sama. Hiyaw ni Ali na nagpupumiglas pa rin sa dalawang lalaki na kahawak sa kanya. Bigla na lang siyang ipinasok ng mga ito sa isang silid nang marating nila ang ikapitong palapag ng hotel at iniwan. Ngayon, wala na siyang kawala pa. Ito na ang kanyang katapusan. Nanginginig ang kanyang buong kalamnan habang inililibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Isang lalaki ang nakita niyang nasa ibabaw ng kama na tila ba kanina pa naghihintay sa kanya. Ngising aso ang nakita niya rito habang nakatingin sa kanyang kabuuan. Come here, beautiful, ang sabi nito sa nakakatakot na boses. Nagsimula itong tumayo sa kama. Siya naman nanatiling nakatayo malapit sa pinto at nagpaplano sa gagawing pagtakas. Mamamatay muna siya bago ito magtagumpay sa masama nitong plano. Lalo siyang nahintakutan nang ito'y lumapit. Sa tansya niya, mas matanda pa ito sa kanyang ama. Pero dahil mayaman, napapanatili nito ang magandang katawan at aura. Gaano man kalaki ang inilabas nitong pera para maangkin siya, hindi siya papayag na makuha nito. Umatras siya nang sa tingin niya ay malapit na ito sa kanya. Pero nagsukol siya ng pintuan. Nangatog ang kanyang mga tuhod nang umangat ang kamay nito at humaplos sa kanyang muka ang dalawang daliri nito. Kinilabutan siya sa takot. You're damn beautiful, woman. Bumulong ito sa kanya. I like your innocent eyes staring at me that way. I want you to be mine, all mine. Dagdag pa nito. Nahigit niya ang paghinga habang pinaplano kung paano makakatakas sa silid na yun. Nang makitang palapit na ang mukha ng estrangherong lalaki, ubod lakas niyang tinuhod ang balls nito. Sinamantalan niya na rin ang pagkakataong lumabas ng silid upang makatakas habang nakaluhod pa ang lalaki at namimilipit sa sakit na sapo ang harapan. Sorry po. Nagawa niya pang mag-sorry sa lalaki. Alam naman niya kasing wala itong kasalanan. Ang kaso, hindi talaga siya bayaran at hindi niya pinangarap na isuko ang kaban sa isang gurang. Gusto niyang ibigay ang lahat sa lalaking magpapatibok ng kanyang puso at makakasama habang buhay. Pagbukas ng pintuan, kumaripas agad siya ng takbo. Sagdan na nga lang siya dumaan upang makita kung sakaling sundan siya ng matanda. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib habang tumatakbo sa takot na habulin siya ng lalaki. Palingali nga siya habang kay bilis na tumakbo. Buong pasasalamat niya nang makalabas siya ng hotel. Agad siyang nagpara ng taxi na hindi alam kung saan pupunta. Magulo ang utak niya. Takot na takot siya hanggang ngayon. Wala rin siyang balak na umuwi sa kanila. Ang nais na lang niyang gawin ngayon, makatakas sa mga taong masasama ang loob na gustong pagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Laking pasasalamat niya at hindi pa rin siya pinababayaan ng nasa itaas. Miss, kanina pa tayo paikot-ikot. San ba talaga ang punta mo? Nagkakamot ng ulo ang taxi driver na tanong kay Ali. Kuya driver, pwedeng dalhin mo ko sa lugar na malayo dito sa Maynila, yung hindi ako mahabol ng ama ko. Bakas pa rin ang takot at pag-aalala sa boses ng dalaga. Tila maiiyak pa nga siya ngayon at nagmamakaawa sa driver. Napatingin ito sa kanya sa pamamagitan ng view mirror. Kayo talagang mga kabataan, napagalitan lang ng ama, tampo na kaagad. O siya, ihatid na kita sa kalapit na isla. Boundary na kasi ako, ining. Iiling-iling ito at napipilitan. Hindi na siya kumibo sa sinabi ng driver. Hindi naman dahil lang yun sa tampo, kundi gusto niya talagang matakasan ng ama dahil paniguradong ibabalik siya nito sa lalaking nakabili sa kanya. Isinumpa niya nang wala siyang pakailam sa ama, kaya magkanya-kanya na sila. Bahala na siya sa buhay niya at bahala na rin ito sa sarili. Hanggang dito na lang ako, ining. Maraming kwarto dyan sa resort na yan. Pwede kang mag-overnight. Matapos ang 2.5 oras na biyahe, binaba siya ng driver sa isang sikat na resort na kalapit lang sa Maynila. Palibasa hindi siya gala kaya hindi niya alam kung nasaan na siya ngayon. Kinuha niya ang maliit na sling bag na nakasukbit pa rin sa kanya. Maliban sa wallet at cellphone, wala na siyang iba pang nadala. Pasalamat na lang siya at bagong sahod niya kaya may 4,000 sa kanyang wallet. Binigyan niya ng 500 ng driver ng taxi kahit ipinagpipilitan pa nitong 600 ng singil. Sa ngayon, magtitipid muna siya. Mabutit hindi nagpumilit si Kuya Driver at umalis na lang. Siya naman ay pumasok sa loob ng Fontamillas Resort. Kumuha siya ng isang silid na pwede niyang pagpahingahan. Bukas, maghahanap siya ng trabaho
Kahit saan, basta may mapasukan lamang, hindi naman siya pwedeng pumasok sa dati niyang trabaho. Tiyak, malalaman iyon ng kanyang ama. Malalim na ang gabi nang maisipan ni Ali na magtungo sa gilid ng dalampasigan upang magpahangin dahil hindi pa naman siya dalawin ng antok. Marahil sa dami nag-aalimpuyo sa kanyang isipan. Tumutulo ngayon ang kanyang mga luha nang maalala na naman ang kalupitan ng kanyang ama sa kanya. Hindi naman talaga niya gustong iwan ng ama dahil maliban sa kanya, wala na itong ibang pamilya. Kung meron man ay nasa probinsya, ang kanyang tiya Parting na kapatid ng kanyang ama. Pero pinalis na kaagad ang kanyang mga luha dahil hindi dapat iyakan ang nangyari sa kanya. Bagkus, dapat niya pang ipagpasalamat iyon dahil natapos na ang pagiging alipin niya sa ama. Matagal na itong walang pakialam sa kanya at hindi na-appreciate ang kanyang pagsasakripisyo. Nahinto siya sa pag-aaral upang magtrabaho para lamang matustusan ito, pero sa kabila ng lahat, ganito pa yung isusukli nito sa kanya. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam at naghabulan na naman ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Muli niya itong pinalis at tumayo mula sa kinauupo ang buhanginan, tsaka tinumbok ang daan patungo sa isang maliit na beer house mismo sa loob ng malawak na resort. Tahimik naman sa loob ng minibar. Hindi iyon halintulad ng bar sa Maynila na maingay at may magaslaw na tugtugin. Dito, iilan lang ang tao at halos 2 staff lang ang nasa loob nun. "Good evening, ma'am." Magalang ang bartender nang batiin siya saktong pagpasok niya sa loob. Mabait ang ngiti nito sa kanya. Cute ito at matangkad dahil tinititigan niya ang lalaki. "May beer ba kayo rito?" tanong niya sa lalaki. Hindi siya sigurado kung tama ba yung order niya sa pasosyal na lugar na iyon, pero iyon lang ang alam niyang pwedeng makalasing sa kanya. Nagulat naman si Adrian sa kakapasok lang sa bar at masulyapan ng isang babae na umiinom ng beer mag-isa sa isang mesa. Ito rin ang babaeng nakita niya sa hotel kaninang umaga at hindi niya inaasahang makikita ito sa resort. Dito kasi siya dumiretso pagkagaling niya sa pakikipag-meeting kanina kay Mr. Domingo. "Sir, nakakadalawang bote na huyan," ani June sa kanya na siyang nagbigay ng alak sa dalaga. Hindi siya makakibo habang nakatitig sa babae. Bakit ba ginugulo nito ang kanyang isip? Kanina hindi siya mapalagay sa meeting nila ni Mr. Domingo sa pag-aalala rito. Pakiramdam niya talaga may hindi magandang nangyayari kanina sa babae, pero dahil hindi naman niya ito kilala at wala dapat siyang pakialam sa babae, kaya pilit niyang inignora ang kutob. Pero heto sa pangalawang pagkakataon, hindi niya inaasahang makikita na naman itong muli dito mismo sa loob ng kanyang resort. Nahuli niya ang sariling pinagmamasdan ito na naupo sa harap ng counter. Nag-order din siya ng alak kay June kahit na wala siyang balak uminom. Naroon lamang siya upang i-check ang minibar. Lumapit siya rito at umupo ng tahimik sa harapan nito. Napansin siya ng babae kaya nag-angat ito ng tingin at nagtama ang mga mata nila. Marahil sa nainom kaya namumungay ang mga mata ng babae, pero iba ang dating sa kanya. "Hi." Speechless siya at hindi alam ang sasabihin dito. Sa dami ng babaeng nagkandara pa sa kanya, ngayon lamang ata siya naumid sa isang to. Tila hindi pa siya napansin na tumayo. Halatang wala nang laman ng 2 bote ng beer at hindi na rin tuwid ang paglalakad nito. Napasunod siya sa problemadong babae. Ba't ba ito nangyayari sa kanya? "Miss, ihahatid na kita." Malaki ang hakbang na hinabol ito sa pag-aalala nang mapasuray ang babae. Ang bilis niya itong nahawakan sa braso at inalalayan sa bewang upang makatayo ng tuwid. Tila wala itong lakas nang isinampay niya sa kanyang balikat ang isang braso ng babae. "Bitawan mo ko. Sino ka ba?" Halos pabulong lamang iyon. Dama niya rin ang pagpupumiglas ng babae bago lumungay-ngay ang ulo nito sa dibdib niya. Patunay na nakatulog ito sa kanyang bisig. Wala siyang choice kundi dalhin ito sa silid niya. Habang pinagmamasdan ni Adrian ang babae sa kanyang silid, hindi niya maiwasang makadama ng kakaiba. Mahimbing na itong tulog at bahagya pang nakaawang ang mga labi. Pinagsawaan niya itong titigan sa muka hanggang sa bumaba ang titig niya sa braso nito. Wala sa sariling nahaplos na yun. May nakikita kasi siyang tila pasa mula sa mga palad. Naalala niya na naman kanina ang nakita sa hotel habang kinakaladkad ito patungo sa elevator. Ito din kaya ang dahilan kaya nagpakalasing ang babae. Naramdaman niya ang kakaibang init na nagpabuhay sa kanyang natutulog na kalamnan. Napapalunok siya sa sariling laway habang mas lalong bumababa ang palad niya sa paghaplos sa babae. Nahinto lang siya saglit nang tumunog ang kanyang cellphone.
Maingat siyang tumayo mula sa gilid ng kama at sinagot ang kasintahang tumatawag sa kanya. Nasa Davao ito ngayon para sa isang business trip. Kapwa sila panganay ni Jubel kaya nasa kanila nakaatang ang lahat ng responsibilidad sa negosyo. Dahil dito, pareho silang busy sa isa't isa. May plano na silang magpakasal pero dahil sumabay pang nasa hospital ang ama nito ay naudlot iyon. Ipinagpaliban muna nila. Gusto niya nang lumagay sa tahimik at magkaroon ng anak. Sa edad niyang 33, wala nang ibang hiningi sa kanyang ina kundi ang mga apo. Ang kaso, marami pang dapat unahin si Jubel kesa sa kanya. Sawa na siya sa palipat-lipat ng kasintahan at gusto niya lumagay na sa iisang lugar. Matapos ang mahigit 15 minutes nilang pag-uusap ng nobya, bumalik siya sa kanyang silid. Nagpaalam lang ito sa kanya na mag-i-stay pa ng isang linggo ron. Hindi nga niya alam kung ba't ang bilis niyang pumayag. Hindi naman kaya dahil iyon sa babaeng nasa kanyang silid ngayon. Nagulat siya pagbalik sa silid na wala na ito sa higaan. Imposibleng lumabas ito nang hindi niya namamalayan. Tiyak niyang mapapansin ito kaagad dahil nasa labas lang naman siya ng pintuan. Nang marinig ang lagaslas ng tubig sa banyo, nakahinga na siya ng malalim. Binuksan niya ang pinto. Nakita niyang nakayuko sa sink ang babae at nagduduwal. Hindi siya nag-alangang lumapit at ito'y tulungan. Hinagod sa likod at binigyan ng tissue. Why do you have to get drunk kung hindi mo kaya? Come on, let me help you. Akma sana niya itong hahawakan nang tabigin siya ng babae. Alis, hindi kita kailangan. Sigaw nito sa lasing na boses. Nakadama siya ng inis. Siya na nga itong concerned. Ito pa ang galit. I am the one who care about you right now. Kahit hindi kita kilala. So please, makisama ka naman. Napamura siya nang itulak nito. Wala akong tiwala sa inyong mga lalaki. Pagkasabi noon, nagpahid sa muka gamit ang tissue tsaka siya iniwan. Pasuray nitong tinuha ang pinto na binangga muna ang pader bago tuluyang nakalabas ng banyo. Sa pag-aalala, dagli siyang sumunod. I have nothing bad intentions toward you, miss. I'm just worried. Please stay and take a rest even just for a moment. Kahit hanggang sa mawala lang ang kalasingan mo. Hinarangan niya ito sa pinto para lamang hindi makalabas. Habang nagpapaliwanag, hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit siya nag-aalala rito ng sobra hindi niya nga ito kakilala. Pero tila walang narinig ang babae at hinawi siya na nagpumilit lumabas sa kanyang silid habang siya naman pinipigilan ito. Ano bang pakialam mo sa akin? Hindi nga kita kilala. Palabasin mo ko rito. Halos mag-hysterical ang boses ng babae at sa hindi sinasadya ay nabuwal ito. Sa pag-aalala, kinabig niya ang babae upang mapigilan ang pagbagsak nito sa sahig. Ang kaso, nagpumiglas ito kaya silang dalawa ang tuluyang nabuwal. Aray! React nang napailalim niya habang napapangiwi sa sakit. Mabuti na lang at naitukod niya ang isang braso at nasapo niya yung ulo nito bago sila tuluyang bumagsak. Alam niyang hindi ito ganoong nasaktan. I'm sorry, are you okay? Bigla siyang na-conscious sa ayos nilang dalawa. Nakapatong siya rito at halos dangkal na lang ang pagitan ng mukha nila at nararamdaman niyang nabuhay ang dugo niya at nangangatog ang kalamnan niya sa pagnanais na ang kininang mapupulang labi nitong gahibla na lang ang pagitan sa kanya. Dama niya ang mainit nitong hininga. Nananatiling nakatitig sa kanya ang inosente nitong mga mata na walang kakurap-kurap. Dahil dito, lalong nag-init ang kanyang pakiramdam. Unti-unting nawawala siya sa sarili na marahang gumalaw ang isang palad. Hinaplos niya ang kabilang bahagi nito. Promise, I won't hurt you. Bulong ng lalaki kay Ali na namamaus nitong boses. Hindi makagalaw lalo na ang dalaga dahil para siyang naparilisa sa pagkakadagan mula sa mainit nitong katawan. Kanina nakadama siya ng takot rito pero ngayong magkatitigan sila para siyang nahihibang sa mabango nitong hininga na tumatama sa mukha niya. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin kung bakit unti-unting nawala ang takot niya at napalitan ng kakaibang excitement. Hindi niya mawari kung ano pero parang nilipad lahat ng mga alalahanin niya nang maikulong siya sa mga bisig nito. Ang titig ng lalaking nagsasabing maging panatag siya dahil sa napakagwapo nito kaya ganoon. Ilang sandali pa, nagsugpong ang mga titig nila habang nararamdaman niyang hinahaplos ng lalaki ang kabilang pisngi niya na nagsasabing kumalma siya at kasunod noon naramdaman niya ang kakaibang init ng labi nitong dumampi sa kanya. Para siyang nalito sa kakaibang pakiramdam, nananabik sa hindi maipaliwanag na dahilan.
Basta napasigok na lang siya ng kalaunan ay naging mapangahas ang labi nito. Ang kaninang isang palad na nasa pisngi niya, bumaba sa kanyang bewang at humahaplos sa bahaging yun. Pakiwari niya, nakalutang na siya sa alapaap na mga sandaling yun. Nahiling niya na lang na kung sana sa magandang panaginip siya, wag na sana siyang magising pa. Nakadama man siya ng kirot, nang tuluyan itong angkinin ay wala naman siyang pinagsisisihan. Bagkus pagkatapos noon, pakiramdam niya'y nakarating sila ng lalaking ito sa lugar na paraiso, isang lugar na tanging sila lang ang nakakaalam. Kinabukasan, dama ni Ali ang nananakit na katawan pagbangon niya, maging ang pinakagitnang bahagi ng kanyang pagkababae ay makirot. Wala na siyang katabi sa higaan, nakabalot ang kanyang hubad na katawan ng puting kumot. Marahan siyang tumayo upang hanapin ang kanyang mga damit. Sa kalasingan, naibigay niya ang kaban sa lalaking ni pangalan ay hindi niya kilala. Ano kaya yun? Basta na lang siyang bumukaka kagabi, samantalang buong buhay niya, wala siyang ginawa kundi ingatan ng sariling kaban para ialay sa lalaking kanyang mamahalin at gustong makasama habang buhay. Pero heto sa isang iglap, walay. Inilibot niya ang paningin sa buong silid at may nakita siyang bulaklak sa ibabaw ng mesa. May nakaipit na card sa flower at may nakasulat na, "To the most beautiful woman in my eyes." Napapitlag ang puso niya nang mabasa ang pangalan ng lalaki na nasa baba ng message. Adrian Pontamillas. Naibulalas niya. Napasingap siya sa isang alalahanin. Naalala niya kasi kahapon ng malaking placard na may nakalagay na Fontamillas Resort. So ibig sabihin nun, si Adrian ang may-ari ng resort na to. Nagmamadali siyang tumayo at isa-isang sinuot ang nagkalat na saplot sa sahig. Dali-dali din siyang lumabas ng silid ni Adrian pero nakasalubong niya ang isang staff ng resort. Naka-uniform ito ng all blue na may collar na white at saka ng bahagi ng dibdib nakasulat ang pangalan ng resort. "Good morning, ma'am. Mr. Fontamillas is on the meeting right now. Pwede niyo po siyang hintayin sa kwarto." Ngiti nito sa kanya na may paggalang. Awkward naman siyang umiti din pero tumalilis ng alis matapos itong mag-excuse sa kanya. Tinungo niya ang kanyang cottage, bit-bit ang sling bag na nag-check out tsaka walang lingon na umalis sa resort na yun. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ngayon habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Nagmistula siyang naliligaw na tupa sa lugar na yun. Wala sa sariling naglalakad nang may marinig na nag-buzzer mula sa kanyang likuran. "Miss!" Tawag ng boses na lalaki na nakadungaw sa kanya na nag-buzzer sa kanyang likuran. Kinunutan niya ito ng noo dahil hindi niya kilala ang lalaking iyon. Marahil galing din sa resort. Napilitan siyang huminto sa paglalakad dahil hinarang sa daan niya ang sasakyan at ngayon pababa na ang mistisong lalaki. Gwapo, may matangos na ilong pero bakit walang dating sa kanya? Mas gwapo pa rin si Adrian. Napailing siya sa laman ng isip dahil tumatak sa buong sistema niya ang muka ng lalaking nakagalaw sa kanya. "Hi, I'm Archer." Pagkalapit ng lalaki sa kanya, naglahad ito ng kamay. May matamis itong ngiti. Napatingin siya sa kamay ng lalaki pero wala siyang balak na abutin yun at tila napahiya naman ng lalaki at kinamot na lang sa batok. Ganto na lang, medyo masakit ang sikat ng araw. Get in the car and I'll take you where you're going." Lahad nito sa sasakyang nakaparada sa kanyang unahan. Mukhang mabenta siya sa mga gwapong lalaki dahil nakasuot siya ng maluwang na damit. Napatunayan niya iyon kagabi kay Adrian. Hindi naman kasi sa pagmamayabang ay may naitatago naman talaga siyang ganda. Kaya nga gusto siyang gawing negosyo ng kanyang ama. At aaminin niya sa sariling kailangan niya maging praktikal at ibaba ang pride. Wala siyang ibang mapupuntahan. Ano pa ba yung iniinarte niya hindi naman na siya berhen. Kasi nga, nagpadala siya sa lalaking kasama kagabi. Heist, napabuntong hininga siya. "Ano, let's go?" Sinilip ng lalaking nakangiti ang mukha niya. Kaya napilitan siyang sumakay. Baka si Archer na ang makakatulong sa kanya upang makapagtago sa kanyang ama. Hindi naman siya pwedeng mag-take advantage sa nangyari sa kanila ni Adrian. Nagkataon lang na nakahangout ito sa resort na iyon kahapon kasama ang mga kaibigan at ayon nga kay Archer, pabalik na ito ng Maynila sa araw ding iyon nang madaanan siyang naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi na rin siya nagdalang hiyang sabihin sa lalaking kailangan niya ng trabaho at tamang-tama naman at naghahanap ang lalaki ng assistant secretary sa opisina. Panayang tanggi niya dahil sa totoo lang wala naman siyang experience sa ganong klaseng trabaho pero sinabi ng lalaki na si Sally na daw ang bahala sa kanyang mag-training. Si Sally ang sekretary nito. Tingin niya, naawa lang sa kanyang lalaki nang sabihin niyang wala na siyang pamilya.
Yun naman kasi ang totoo. Simula nang ibenta siya ng ama para sa kanya, nag-iisa na lang siya. Are you sure, Maima? Napabuntong hininga si Adrian sa sinabi nitong nag-check out na ang babaeng kasama niya kagabi sa resort. Tanging pangalan lang nito ang kanyang alam. Yes sir, tango ng babaeng naka-assign sa information desk. Wala bang number na naiwan? Pangungulit niyang tanong kay Maima. Umiling-iling ito. Sana pala, hindi niya na ito iniwan pa kanina. Buong akala niya, madadatnan ito sa kanyang silid pero nagkamali siya. Wala na ito doon pagbalik niya at ganoon na lamang ang kanyang panlulumo. Saan naman niya ito hahanapin ngayon? Hindi tuloy siya mapalagay. Nagmamadali niyang tinungo ang sasakyan upang lumuwas ng Maynila at ipapahanap niya ang babae. May pananagutan siya rito, lalo na at may namagitan sa kanila. Ali, magpakita ka sa akin. Bulong niya habang nagbabiyahe. Hindi niya naalintana na kanina pa nagba-vibrate ang kanyang cellphone at tumatawag ang kanyang kasintahan. Where have you been, San? Jubel called me that you are ignoring her call. Nag-away ba kayo? Sinalubong kaagad siya ng kanyang nag-aalalang ina. Tsaka lamang niya na-check ang kanyang cellphone. Sorry ma'am, but I was driving. Tatawagan ko na lang siya. Pagdadahilan niya. Matapos sumalik sa ina, iniwan niya na ito sa sala at pumanhik na sa kanyang kwarto. Ngunit pagpasok sa silid, hindi si Jubel ang kanyang tinawagan, kundi ang kaibigang si Jarex. Kailangan niya ng taong maaasahan upang hanapin si Ali at alam niyang matutulungan siya nito. Kailangan niya makita at makausap si Ali sa hindi niya alam na rason. Ang gusto niya lang, manatili ito sa tabi niya. Paano na? Kinakabahang bulong ni Ali nang nanghina pagkakita sa result ng kanyang pregnancy test. 2 months matapos ang naganap sa kanila ni Adrian, napapansin niyang delay ang menstruation niya. Bukod doon, nadadatnan siya ni Sally sa office na kung hindi natutulog ay nagkikraving at bilang si Archer ang kanyang boss, wala lamang iyon sa lalaki. Ito pa nga ang nagbibigay ng mga gusto niyang pagkain. Girl, may I ask you something? Wika sa kanya ni Sally isang araw. Halos magkatabi lang ang cubicle nila. Nasa kabilang dulo ang table nito at ang sa kanya naman ay sa kabilang dulo. Mabait si Sally, kaya nga ang bilis silang magkasundo, lalo na noong nasa training siya bilang assistant. Ano naman yun? Lingon niya rito. Kayo ba ni Sir Archer? Nakangisi nitong tanong. Ha? Naikinakunot ng kanyang noo. Napaisip siya kung bakit nito naitanong. Nung una siyang dinala ni Archer sa office na iyon, iba na ang tingin ni Sally sa kanila. Sabi nga nito minsan, bagay silang dalawa. Ang kaso sa tingin naman niya, hindi pwedeng maging sila ni Archer, lalo na at may lalaking nakakuha ng kanyang damdamin. Kasi feeling ko, buntis ka girl. Feeling ko lang naman nasabi nito sa kanya. Natahimik siya at nakapag-isip sa sinabi ni Sally. Ito rin ang dahilan kaya nagpiti siya, lalo at delay na rin siya. At hindi nga niya inaasahang magbubunga ang minsang nangyari sa kanila ni Adrian. Makailang segundo din siyang nanatili sa loob ng banyo habang problemadong tinititigan ang dalawang kulay pulang guhit sa piti. Nag-aalala siya ngayon kung paano bubuhayin ng kanyang anak. Nang maalala si Adrian, dali-dali siyang lumabas ng banyo matapos itapon ng piti. Mabutit wala pa si Sally sa office dahil maaga pa iyon. Kasabay niyang pumasok si Archer pero nakita niyang abala ito sa sariling mesa. Binuksan niya ang computer na nasa pwesto niya tsaka tinipa ang buong pangalan ni Adrian. Kumabog pa ng malakas ang dibdib matapos bumulaga sa kanyang harapan ang napakagwapong larawan ng lalaki. Nahigit niya pa ang paghinga na parang hinaplos ang puso niya pagkakita rito. Ganoon ang epekto nito sa kanya kahit nasa larawan lang ang lalaki. Pakiramdam niya, na-miss niya ang lalaki. Binuksan niya ang isang article tungkol kay Adrian at doon nabasa niyang engaged na ito sa isang nagngangalang Jubel. Tila nang hina siya sa nabasa at nawalan na ng interes sabihin pa kay Adrian ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ayaw niyang makigulo pa sa dalawa kaya ililihim na lamang niya siguro ang lahat dito. Tahimik niyang pinatay ang computer at tulalang napatingin sa malayo. Something wrong? Kanina ka pa tahimik. Puna ni Archer habang pauwi na sila. Hapon na iyon at nasa loob sila ng sasakyan. Oo na, nanamlay siya sa dalawang nalaman. Una, buntis siya. Pangalawa, ikakasal na ang lalaking ama ng kanyang dinadala. Pakiramdam niya, may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib ngayon. Ibibigay na lang niya ang kanyang sarili sa isang lalaking ikakasal na. Nagkamali siya, nagpatangay siya sa kakaibang damdamin.
Sa halip na sagutin si Archer, naglanda sa mga luha niya. Lalo kasing lumala ang bigat ng kanyang nararamdaman. Parang piniga ang kanyang puso. Bakit ganoon? Nasaktan siya nang malamang ikakasal na si Adrian. Alam naman niya sa sariling wala itong interes sa kanya. Wala rin naman siyang balak maghabol. Ang kaso, paano na ngayon kung kailangan ng ama ng anak niya? Wala rin naman palang pagkakaiba ang kinasadlakan niyang buhay ngayon. Natakasan nga niya yung ama pero ganito rin yung inabot niya. Mabilis itinabi ni Archer ang sasakyan dahil sa pag-aalala. Wait, may sinabi ba akong masama? Pagtataka ni Archer, bigla tuloy itong nag-alala sa kanya dahil sa pag-iyak. Mapait siyang umiti tsaka nagpahid ng luha. Wala Archer, gusto ko lang magpasalamat kasi nandyan ka. Pagsisinungaling niya, ngumiti ito tsaka hinawakan ng kanyang palad. Don't say that, Ali. You don't know how happy I am since you came. And I do this because I love you. Pahayag nito na nakangiti. Napalunok siya ng halikan nito ang kanyang mga palad. Pakiramdam niya, lalo siyang nagkaroon ng problema. Archer, sorry ha, kasi baka kailangan ko nang umalis sa poder mo. Bawi niya sa kanyang kamay na hawak nito. Ayaw niyang isipin ng parents nito na homewrecker siya. Kilala ang pamilya ng binata at ayaw niyang mawasak ang pamilyang iyon nang dahil lamang sa kanya. Kapag nalaman ng mga magulang nito na nagdadalang tao siya mula sa ibang lalaki, lalabas na ginamit niya lang si Archer kaya mas makakabuting umalis na lang siya. But why? Daman niyang nalulungkot dito sa kanyang sinabi. Kailangan ako ng tiyahin ko sa Bicol. Wala kasi siyang ibang kasama at may edad na rin. Palusot niya, kahit ang totoo, may mga anak din naman ng tiyahin na nakakasama nito. Pero ito lang ang alam niyang paraan upang makaalis sa poder ng lalaki. Ayaw man niyang gawin dahil sa magandang trabaho, pero babalik na lang siya kapag nanganak na siya. Baka sakaling tanggapin pa ulit siya ni Archer. Saglit na tigilan ng binata na hindi makapagsalita at nanatiling nakatitig sa kanya. Kalaunan, umiling ito't sinabing gagawan ng paraan ng problema niya, wag lamang siyang umalis. Subalit nagpumilit siya at nangakong babalik pagkalipas lang ng ilang buwan. Sa huli ay pumayag na lamang din ito sa kanyang plano. Nagpumilit pang ihatid siya sa Bicol pero tumanggi siya dahil nga gusto niyang masilayan si Adrian sa kahit sa huling pagkakataon. What's going on, Adrian? Why do you seem out of your mind when you're with me? Buong hinanakit na tanong ni Jubel kay Adrian habang nasa isang restaurant sila para sa kanilang dinner date. Siya ang nag-aya sa kasintahan ng gabing yun, subalit biglang nag-message sa kanya si Jarex. Ayon rito, alam na ng lalaki kung nasaan si Ali. Na-excite lang siyang makita ang babae kaya naman gusto niyang i-cancel ang dinner date nila ng nobya. Hindi nga lang niya maipaliwanag kay Jubel kung bakit. Alam niyang hindi siya nito mauunawaan pero halos 2 buwan na siyang inaasam na makita si Ali. Ayaw niyang palagpasin ang pagkakataong iyon. Kaya heto, nagmamarakolyo ang babae. Marahan niya itong hinawakan sa isang braso upang akayin palabas ng restaurant dahil nakaagaw na sila ng pansin sa iba pang mga customer. Jubel, please calm down. Kalmado niyang saad habang patuloy itong hinihila palabas ng restaurant na lalong ikinagalit ng babae. Nagpumiglas ito pero hindi niya natinigilan hanggat hindi siya nadadala sa labas. How can I be calm, ha Adrian? If I feel something has changed. Tinitigan siya nito ng mariin. Tell me, do you still love me? Naluluhan itong tanong sa kanya. Narinig niya muling tumunog ang kanyang cellphone kaya doon na natuon ang kanyang atensyon sa halip na sagutin ang tanong ni Jubel. Nagpadala na muli si Jarex ng mensahe kung saang address matatagpuan si Ali. I'm sorry Jubel, but I have to go. I call you later. Hindi niya na inintay ang tugon ng babae at nagmamadali itong iniwan na sumakay ng kanyang kotse at walang lingon na pinaharurot yun. Pupuntahan niya si Ali. Naiwan namang naiiyak si Jubel. Agad tinawagan ni Jubel ang nobyo habang hindi pa ito nakakalayo ng lubusan. Nararamdaman niyang may nagbago sa lalaki at halos hindi niya na ito kilala. Simula nang dumating siya galing Davao at mapuspond ang kasal nila, ibang Adrian na ang nakakausap niya. Wala na ang dating Adrian na mahal siya. Kailan pa siya nito tinalikuran kapag nasasaktan ng ganito? Adrian, come back here. I give you 5 minutes, kung hindi, magpapakamatay ako. Pananakot niya nang iangat nito ang cellphone. Hindi niya gagawin pero gusto niyang malaman kung may halaga pa ba siya sa nobyo, kung siya pa rin ba ang mahal nito. Sa tingin niya kasi may pinag-aalayan ito ng oras at panahon at hindi siya makakapayag na basta na lamang itapon ng lalaki ang nasimulan nila.
Nag-aalala naman si Adrian sa sinabi ni Jubel. Mahal niya ito at ayaw niyang mawala sa kanyang babae, pero hindi niya maikakailang na bago ng kaunti ang damdamin niya para rito. Si Ali at ang namagitan sa kanilang dalawa ay napagkit sa isip niya. Hindi na mawala sa buong sistema niya ang mukha nito, ang pagnanais na masilayan muli ang mukha ng babae. Pero nagdesisyon siyang balikan si Jubel. Kailangan niyang timbangin sa sarili kung mahal niya pa ba ito, at kung hindi na, sakali man, kailangan niyang kausapin si Jubel na may pananagutan na siya sa nagalaw na babae. Ipagpapabukas na muna niya ang pagpunta sa address ng babae. Tuwang-tuwa namang yumakap si Jubel sa nobyo nang balikan siya nito. Iisa lang ang ibig sabihin nun, na mahalaga siya rito at hindi nito kayang mawala siya. I love you, Adrian, usal niya habang yakap ito. Naramdaman niyang hinaplos ni Adrian ang buhok niya at kumalas sa pagkakayakap niya. Walang tugon na inakay siya patungo sa loob ng sasakyan. Let's go home, sa bahay na lang tayo kumain, sabi ni Adrian na inaalalayan ito pasakay ng kanyang kotse. Tahimik namang sumakay ang babae. Malungkot ang maganda nitong muka at hindi man niya aminin, siya ang may gawa noon kung paano na bago ang damdamin niya para dito ay hindi niya alam. Dinala niya ang babae sa kanilang bahay sa halip na sa unit niya. Dati kapag gusto niyang masolo ang babae, dinadala niya ito sa lugar niya, pero ngayon sa bahay ng parents niya ito dinala at doon sila nag-dinner. Tahimik siya habang lumilipad ang isipan kay Ali. Hindi niya na maintindihan kung anong mga sinasabi ni Jubel. Dinig niya itong kinakausap siya tungkol sa naudlot nilang kasal, pero wala doon ang kanyang focus, kundi sa panghihinayang na sana nasa harapan niya na si Ali. Are you listening to me, Adrian? Hanggang sa nagtampo na naman ang tono nitong tanong. Sinulyapan niya ito, tapos sa silang mag-dinner na wala sa pagkain ng atensyon niya maging kay Jubel. Ihahatid na kita, tanging naisagot niya. No, I want to stay with you for a second to talk about our impending marriage. Maybe we need to continue our plan for the wedding. Sansalan ito sa sinasabi niya. Okay, pero marami tayong pagkakataon para pag-usapan yan. Then let's talk about this right now, Adrian. Giit nito sa kanya. Napabuga siya ng hangin na nagtitimpi. Kasalanan niya naman to kung bakit hindi niya muna tinapos ang pakikipagrelasyon sa iba bago siya pumasok sa isa pang relasyon. Tingin niya lang may relasyon na sila ni Ali matapos may mangyari sa kanilang dalawa. Hindi siya lasing sa mga sandaling inangkin niya si Ali at hindi niya ginalaw ang babae dahil kinailangan ng katawan niya. Kung hindi, may kung anong damdamin siyang umusbong para rito at nahihirapan siya ngayon sa relasyon niya kay Jubel. Naguguluhan na hindi niya maunawaan. Gusto niya itong hiwalayan pero hindi naman niya kayang masaktan ng babae. Please, Jubel, let's talk about it some other time. Pagod ako, gusto kong magpahinga. Pagsusumamo niya, umiiwas siyang pag-usapan. Iyon ang totoo. At para hindi na makaangal pa ang babae, dinala niya na ito sa kotse upang ihatid. Nakita na naman niyang sumama ang loob ng babae. Paghatid niya, tinanaw niya pa ito hanggang sa makapasok sa loob ng bahay. Inaya siyang tumuloy pero tumanggi siya kahit na dati ginagawa niya ron. Hindi na nga niya kinakamusta ang kalagayan ng ama ni Jubel na magpahanggang ngayon ay nasa hospital. Nagmamadali niyang pinasibad ang sasakyan upang umuwi na. Bukas ng umaga, balak niyang tunguhin si Ali. Ayaw naman niyang abalahin ito sa ganoong oras. Kinabukasan, maagang gumising si Ali para sa kanyang pag-alis. Nakaimpake na siya kagabi at nakapagpaalam na rin sa ina ni Archer. Ang dad kasi nito nasa ibang bansa para sa trabaho. Nagtataka man, pinayagan siya ni Mr. Fratello. Hindi niya makakalimutan ang pamilyang kumupkup sa kanya na hindi niya akalain na may mabubuti pa palang taong katulad ni Archer at ng pamilya nito. Matapos magbihis, lumabas na siya ng kanyang kwarto. May dala siyang pera pamasahe sa mahigit 2 buwan niyang pagtatrabaho bilang assistant ni Archer. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, iha? Nadatnan niya ang ina ni Archer sa sala. Opo, ma'am. Nakangiti niyang tugon at pinasigla niya pa ang kanyang boses. Tinanguan siya nito't nginitian. Maagang umalis si Archer patungong opisina. Maybe he doesn't want to see you leave. But iha, the door is open for you always. Kapag gusto mong bumalik, nandito lang kami ah. Niyakap siya nito na may kasamang hagod sa likod. Siya na may mangyak-ngiyak. Nag-usap pa sila ni Archer kagabi. Ang totoo, nakiusap itong wag na siyang umalis. Matapos itong ipagtapat sa kanya na mahal siya, baka tuluyan na siyang hindi magpakita dahil hindi niya matutugunan ang pagmamahal nitong yun. Natagpuan na lang niya ang sariling sakay ng isang taxi upang magpahatid sa bahay ni na Adrian.
Kung paano nakuha ang address nito, yun ay dahil nakalagay ang location nito sa article ng lalaki. Tahimik siya nang marating ang lugar. Namamangha pa siyang nakatingala sa mataas na gate ng mga Pontamilyas. Hindi pala basta-basta ang lalaking nakasama niya ng isang gabi. Nagulat pa siya nang bumukas ang gate. Hindi niya tuloy malaman kung paano ikukubli ang sarili, lalo na at nasa kalagitnaan siya. Isang puting sasakyan ang papalabas na nag-buzzer marahil ay siya'y nakita. Dali-dali siyang tumalikod upang ikubli ang sarili, ngunit nahinto siya nang may magsalita sa kanyang likuran. "Ali, is that you?" Para siyang itinulos sa kinatatayuan nang malingunan ng lalaking dahilan kung bakit naroon siya sa lugar na yun. Nakababa na ito ng sasakyan at mabilis ang hakbang na siya'y nilapitan. At least, natupad na ang kagustuhang masilayan man lang ito bago umuwi ng probinsya. Adrian, naguhumiyaw ang damdaming bulong ng isipan niya. Ito ang lalaking ama ng kanyang dinadala ngayon, ang lalaking bumihag ng puso niya sa kauna-unahang pagkakataon. Patalikod na sana siya nang habulin ni Adrian na kinagulat niyang hinawakan ito sa kanyang kamay at kunin ang bag at ngayon kasalukuyan na siyang isinasakay nito sa kotse. "Let's talk about us, Ali, pero hindi dito," narinig niyang sabi ni Adrian, at dahil hawak ng lalaki ang kamay niya, hindi siya nakapagprotesta dahil sa init na nagmumula sa palad ng lalaki. Init na gumapang sa kanya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso kahit na alam niyang ang lalaking ito ay pagmamay-ari na ng iba at malapit na itong ikasal. May kasiyahan pa din siyang nararamdaman. Tama na sana sa kanya na makita ito, pero bakit ganoon? Parang ayaw niya nang mawala sa tabi nito. Tahimik siya habang nagmamaneho ang lalaking panay ang sulyap sa kanya. Anito, magdadalawang buwan na siyang hinahanap ni Adrian matapos niyang iwan sa resort pagkatapos ng namagitan sa kanila. Hanggang sa ihinto nito ang kotse sa tapat ng isang building. Hindi niya alam kung nasaan sila, pero nalula siya sa taas noon. Buhat-buhat nito ang bag niya nang bumaba sila ng kotse. May sumalubong kay Adrian na naka-uniform ng blue at nagsalute. Ngumiti lamang si Adrian at ibinigay rito ang susi ng sasakyan, tsaka hawak na naman siya sa kamay na pumasok sila sa isang elevator. Wala siyang ideya kung saan siya nito dadalhin, pero ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib matapos silang pumasok sa isang silid at napakalawak nun. Ibinaba nito ang bag niya sa gilid ng kulay pula at mahabang sofa bago humarap sa kanya. Dumagundong ang dibdib niya nang magtama ang mga mata nila. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan sa uri ng titig nito na nanonood sa kanyang kalamnan. "Pasensya ka na, Adrian, kung naabala pa kita. Pero kasi ang totoo niyan, pauwi na sana ako ng probinsya. Gusto lang sana kitang makita." Hindi na siya nito hinayaang ituloy ang sasabihin, bagkus ay inisang hakbang siya ng lalaki upang siilin ng halik sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata nang lumapat ang malambot at nag-aapoy nitong labi sa kanya. Kasabay na ikinulong siya nito sa mga bisig. Para siyang naparalisa sa kinatatayuan nang kasabay noon rumagasa ang init sa buo niyang katawan. Ang halik na una niyang natikman na tila mas matamis ngayon. Hindi niya na kaya. Kay hirap makalimutan at kung paano siya ginupo sa init na iyon, nararamdaman na naman niya ngayon. "I miss you, Ali." Sa kabila ng malalim at uhaw na paghalik sa kanya ng lalaki ay bulong nito na lalong nagbigay ng kakaibang init sa kanyang katawan. Kahit na alam niyang hindi na sa kanya si Adrian, ay nagpatangay pa rin siya sa kanyang damdamin. Nakalimot siya, nawala sa sarili, hindi nakapagprotesta nang marahan siya nitong buhatin na hindi pinaghihiwalay ang mga labi nila. Basta naramdaman na lang niyang pumasok sila sa isa pang silid at ngayon marahan siyang inilalapag ng lalaki sa ibabaw ng malambot na kama. "Adrian," bulong ng kanyang isipan nang maramdaman ang buong bigat nito. Pakiramdam niya, bumaon siya sa malambot na higaan. Tanging tamis na lang ng mga labi ng lalaki ang nalalasahan niya at sa nalilitong pakiramdam habang gumagapang ang mainit na palad ng lalaki sa kanyang katawan. Sa muli, naging marupok siya at hinayaang pakailaman ng lalaki ang katawan niya sa pangalawang pagkakataon na walang kasiguraduhan kung ano na nga ba ang magiging papel niya sa buhay ng lalaking ito. Naluluha siya sa kaligayahan habang napapatitig sa lalaki matapos ang mainit na tagpo. Walang sino mang kayang magpadama sa kanya ng kakaibang sayang iyon kundi ito lamang. Para itong nahimasmasang napatitig din sa luhaan niyang mga mata. Pinahid nito yun. "What's wrong?" Pag-aalala ng lalaki. "Adrian, paano ko pagkatapos nito? Ikakasal ka na?" Tanong niya na hindi maiwasang lalong mapaiyak. Natigilan ito saglit
Marahil nagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol doon, pero mabilis nitong tinuyo ang mga luha niya sa pamamagitan ng mga halik na to. Sorry if I can't control myself. Hindi naman kita pababayaan, Ali. I need you in my life. Please stay with me. Nagsusumamo nitong sabi habang marahan siyang pinapaulanan ng halik sa pisngi pababa sa kanyang labi. Hanggang ngayon, nananatili itong yakap siya, pero hindi yun ang gusto niyang marinig mula kay Adrian. Gusto niya ng malinaw kahit na alam niyang imposible. Feeling niya kahit hindi pa ito nakakasal kay Jubel, magiging kabet ang papel niya rito. Sa bagay, ano nga bang laban niya sa kasintahan nito? Sigurado naman siyang may pinag-aralan at mataas ang estado sa buhay ng babae, samantalang siya isang patapon. Lalo siyang nanliit sa sarili. Si Adrian na lang ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Magagawa niya pa ba itong talikuran? Napilitan siyang iwan si Adrian sa kama nang tumunog ang cellphone nitong nasa sala. Makailang beses pa munang inangkin ang labi niya bago tuluyang tumayo. Napapalunok siya habang nakasunod ang mga mata sa hubad na katawan ng lalaki. Proud pa itong humarap sa kanya habang nagsusuot ng saplot na kinindatan siya. Umarko ang puso niya. Gusto niyang mapangiti nang tumalikod ito. Kinikilig siya. Hay, sino ba namang babae yung hindi hihiga sa harap ni Adrian? Ang hat nito. Sa lalaki ito lang ata siya pinanginigan ng mga laman sa tuwing magtatagpo ang titig nila. Kay Adrian niya lang naramdaman ang kakaibang kiliti sa pakiramdam na hindi niya pa nadama kahit kailan. Tanging kay Adrian lang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang makaramdam ng pagod hanggang sa hindi niya namamalayang nakaidlip na pala siya. Adrian, nasan ka na? Kanina pa naghihintay ang mga investors mo. Galit na bungad sa kanya ng ina. Ito kasi ang tumatawag sa kanya. Napabuga ng hangin si Adrian at nawala sa isip niya ang bagay na iyon pagkakita kay Ali kanina. Napasulyap siya sa kwartong kinaroroonan ng babae. Para sa kanya, ito na ang pinakamahalaga sa buhay niya. Okay ma'am, papunta na. Late lang ng kaunti. Bilisan mo at nakakahiya. Naturingan kang CEO. Bye ma'am. Binaba niya na ang tawag bago pa matapos ang sasabihin, tsaka tinungo ang silid. Nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang babae, kaya bahagya siyang napangiti. Walang ingay na lumapit sa kamang kinahihigaan nito, tsaka napatitig rito. Nagiinit na naman ang buo niyang pakiramdam habang hinahaplos ang pisngi ng babae. Ngayong nasa kanya na si Ali, hindi niya nahahayaan pang mawala sa kanyang tabi ito. Wala si Adrian nang magising si Ali, pero may nakapatong na sulat sa side table. Halintulad lang noong dati, bumangot siya't binasa ang nakapaloob sa papel. Your breakfast is waiting in the kitchen, sweetie. Napanguso siya matapos basahin ang sulat kamay ni Adrian. Sa tuwing magigising siya, lagi itong wala sa tabi niya. Marahil nga ay busy ang lalaki. Totoong kumakalam ang kanyang sikmura. Kumain naman siya kaninang umaga bago umalis kina Archer, pero dahil nga may baby sa loob ng kanyang tiyan, nagugutom na naman siya. Nagbanyo muna siya sa katabi lang din na malawak na silid na yun. Naghilamos at nagbawas. Tila walang nagbago sa malawak na sala. Naroon pa rin ang kanyang bag na pinaglalagyan ng kakarampot niyang damit. Hindi naman siya mahilig mag-shopping, kundi kapag kasama lamang si Mrs. Fratello. Hilig kasi yun ng babae kapag walang mapagkakaabalahan at siya ang gustong laging kasama. Tumuloy siya sa kusina at nakita niyang may nakapatong na pagkain sa mesa. Mainit pa at halatang kaluluto lang. Ibig sabihin, halos kaaalis lang ng lalaki. Kalaunan, tumunog ang cellphone na nakapatong mismo sa ibabaw ng mesa. Si Adrian ay tumatawag. Yun ang nakalagay na pangalan ng caller. Marahan niyang dinampot ang cellphone. Sinadya ba talaga ni Adrian na iwan ang cellphone na yun? Hello? Alanganin niya pang sinagot. Hi sweetie, tinatawagan kita kanina. Kagigising mo lang ba? Masigla ang boses ni Adrian sa kabilang linya. Adrian, tanging nasabi niya lang at tila naninibago. Huwag ka nga alis ha. Uuwi agad ako. Just eat your breakfast, okay? Wait for me there. Bye for a while. Love you. Ang sabi nito bago nag-beep ang cellphone na tuluyan nitong patayin ng linya. Parang tumalon ang puso niya sa huling binitiwan nitong salita. Tama ba ang narinig niya? Nag-I love you sa kanya si Adrian? Mahal siya ng lalaki. Pero bakit ganoon? Sa halip na maramdaman niyang maging masaya, nakaramdam siya ng lungkot at naalala na naman niya si Jubel. Ikakasal na ito sa iba. Dapat bang isawalang bahala na lang iyon at hayaang makasama si Adrian? Hindi naman niya ito aangkinin na kanya, kundi makikihati na muna siya pansamantala. Marahan siyang kumilos upang lamnan ang kanyang tiyan. Wala siyang ganang kumain ng kanin simula nang magbuntis siya.
kaya ang lutong hotdog at sunny side up egg ang kanyang nilantakan. Pagkatapos, tsaka siya naligo. Hindi pa nga pala siya nakapagpapacheck up kaya hindi siya sigurado kung ilang weeks na ba ang baby sa loob ng kanyang tiyan. Pero hindi pa naman iyon halata. Pinag-iisipan niya rin kung sasabihin pa ba kay Adrian ang tungkol sa anak na nasa kanyang sinapupunan. Nag-aalala siyang baka dahil dito, masira niya ang relasyon nito kay Jubel. Ayaw naman niyang gamitin ang anak para piliin siya ni Adrian. Mahal niya ito pero palagay niya hanggang doon lang. Hindi siya dapat umasa sa wala at baka masaktan siya. Matapos magbihis, nag-iisip siyang balak lumabas ng silid pero napagtanto niyang sarado iyon. Ikinulong siya ni Adrian pero bakit naman? Bumalik siya sa kanyang silid upang buksan ang bintana. Mula sa kinatatayuan ay tanaw niya ang nagtatayugang building. Lumanghap lang siya ng hangin tsaka bumalik sa higaan nang makaramdam ng pagkainip. Pagkatapos ng meeting, balak sanang umuwi agad ni Adrian katulad ng pangako niya kay Ali. Ang kaso, pagkagaling sa conference room, nadatnan niya si Jubel sa kanyang opisina. "Hi love!" Nakangiti ito nang lumapit sa kanya upang humalik sana sa pisngi, subalit dagli siyang umiwas. Simula nang may namagitan sa kanila ni Ali, ni humalik sa kasintahan, wala na siyang ganang gawin iyon. Siguro kung may dahilan man hanggang ngayon na hindi niya pa ito nahihiwalayan, iyon ay naaawa siya sa babae. Tanging awa na lang dahil alam niya na hindi siya nito kayang mawala at alam niya rin kung gaano siya nito kamahal, iyong pagmamahal na kayang gawin ng lahat. "Why are you here?" Nagiyelo niyang tanong sa babae na tumuloy sa kanyang mesa at hindi pinansin ang pagbabago ng reaksyon ng mukha nito. "When did you take my right to come to your office?" Sinundan siya nito hanggang sa kanyang mesa na nakataas ang dalawang kamay. Halatang galit sa pag-iwas niya nang akmang hahalikan nito. "I didn't tell you to come dahil busy ako. We can't talk properly." Hinarap niya ang gawaing nakabinbin sa ibabaw ng kanyang mesa. Nagkunwaring busy para sana umalis na lang ito. "Ang sabihin mo, iniiwasan mo ko, Adrian. You think I didn't notice? Hindi ako manhid. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ang totoo?" Hanggang sa nagdrama na ang babae, halos maiyak ang boses nito, namumula ang mga mata at may namumuong luha. Hindi siya makatugon. Naumid siya, nasukol. Dumating na siya sa point na kailangan niya nang mamili sa dalawang babae sa buhay niya kung sino ang mas matimbang. Tumayo siya upang pakalmahin ito. Gusto niyang makipaghiwalay ng maayos kay Jubel, yung hindi sila magkasakitan, yung matatanggap nito ang lahat na may mahal na siyang iba. Kung hindi niya kasi sasabihin ang lahat sa babae, kailan pa? Si Ali na ang mahal niya. Ito ang mas matimbang sa kanyang puso. Marahan niya itong inupo sa sofa na nasa kanyang opisina at umupo din siya sa tabi nito. Bumuntong hininga muna siya bago sinulyapan ng katabing naghihintay sa kanyang sasabihin. "Jubel, I'm sorry but I don't love you anymore." "Tama ka, may iba na akong mahal." Pag-aamin niya matapos mag-ipon ng lakas ng loob. Nahuli niya pang nauutal sa ibang letra. Hindi madali lalo na't ikakasal na sila. Rumihistro sa mukha nito ang magkahalong sakit at pagkagulat nang mapatitig sa kanya. Hindi niya ring maiwasang masaktan nang makita ang mga luhang naglandas sa pisngi nito, tanda na sobra niyang nasaktan si Jubel. "Pero bakit, Adriana? I'd almost give you everything." Nanginig ang balikat nito nang mapahagulgol. "Tell me what's going on. I love you so much. You know I can't lose you. Huwag mong gawin sa akin to." Kulang na lang, mapaluhod dito sa kanyang harapan nang yakapin siya. Dama niya ang panginginig ng buong katawan nito sa sobrang pag-iyak at wala siyang alam gawin kundi aluin ito. Umaasa na maunawaan siya ng babae pagkatapos. Tahimik na dumating si Adrian sa bahay kinagabihan. Dama ni Ali na may problema ito dahil sa pinto pa lang, amoy niya na ang alak na nainom ng lalaki. Gusto sana niyang magtanong pero nag-aalangan siya. Iniisip niyang baka may problema ito. Bigla naman, sumagi sa isip niya si Jubel dahil dito'y nakonsensya siya. "Good evening, sweetie. Sorry, napainom pero slight lang." Niyakap siya nito na mahigpit, naglalambing. Kahit sa boses, dama niyang malungkot. "Adrian, kung okay lang sana, bukas payagan mo na akong umalis. Baka kasi malaman ni Jubel ang tungkol dito, mag-away pa kayo." Malungkot ang boses niya sa huli dahil mas masakit para sa kanyang iwan ito. Pero naiintindihan naman niyang pangalawang parte lang siya sa buhay ni Adrian. Hindi siya yung nauna. At hindi siya masayang makitang nahihirapan si Adrian,
lalo na kung dahil sa kanya. Sana pala, hindi niya na inasam na makita pa itong muli bago umalis patungong probinsya. I won't allow you to leave, Ali. Ngayon pa bang wala na kami ni Jubel? Hiniwalayan ko siya dahil mahal na mahal kita. Itinutok nito sa mata niya ang namumungay nitong mga mata. Humaplos din ang palad ng lalaki sa kanyang pisngi at lumambot na naman ang puso niya. Hindi pa ito nakontento sa pagtitig sa kanya at niyakap siya ng mas mahigpit. Kaya ka ba naglasing? Tanong niya sa lalaki. Hindi man kasi nito aminin, nakikita niya sa mga mata ni Adrian ng lungkot at mauunawaan niya ito na handa rin naman siyang magparaya para sa ikakasaya ng lalaki. Inalalayan na lang niya ito patungo sa kusina. Nakapagluto na siya ng hapunan nila kahit hindi naman siya sigurado kung uuwi nga ito. Nagbaka sakali lang naman siya. Ang totoo, kanina niya pa ito inaantay. Pero makulit si Adrian, palibhasa lasing. Ang sabi nito, magbibihis muna bago kumain kaya inalalayan niya ito patungong kwarto. Pagdating naman sa silid ang sabi, maliligo muna pero humilata agad sa kama. Napatitig siya sa nakapikit nitong mga mata. Mababa na agang lungkot sa aura ng lalaki dahil sa kanya nasasaktan ito sa pakikipaghiwalay kay Jubel kaya isang pagpapasya na naman ang nabuo sa kanya. Tuluyan niyang iiwan ng lalaki. Hindi niya na kailangan pang magpaalam. Kalaunan, narinig niya itong naghihilik. Marahan siyang kumilos upang tanggalan ng sapatos ang lalaki. Inayos niya rin ito sa higaan at mag-isang kumain dahil kanina pa nagwawala ang sanggol sa kanyang tiyan. Sa sofa na lang siya natulog dahil halos inukupan na ni Adrian ang buong kama. Kinaumagahan, maaga siyang nagising, naligo at agad nagbihis. Pagkatapos, nagluto ng almusal habang tulog pa ang lalaki. Ang plano niya, aalis din kaagad pagkaalis ni Adrian mamaya. Good morning! Kasalukuyan na siya naghahain para sa lalaki nang maramdaman ang mga bisig nito sa kanyang bewang. Napasinghap din siya nang bumaon sa pagitan ng leeg niya ang mukha nito. Nawala siya sa concentration sa ginagawa nang sapuhin ni Adrian ang pisngi niya upang humarap rito. Hinagilap kaagad nito ang labi niya at siniil ng nag-aalab na halik. Halos mabitawan niya ang hawak na plato nang pumaloob sa suot niyang dress ang mainit nitong palad at walang pag-aalinlangan na ginawa ang bagay na iyon. Sa ginawa ni Adrian, may mahinang tinig na umalpas sa kanyang lalamunan. Kay bilis magliyab ng kanyang katawan sa simpleng haplos lamang nito. Tuluyan na siyang iniharap ng lalaki at sinibasib ng halik sa labi. Buhat-buhat na siya nitong dinala sa sala at dahan-dahan na inuupo sa sofa. Mapanukso itong nakatitig sa kanya habang itinataas nito ang suot niyang bestida. Tama bang gawin siyang almusal ni Adrian? Nakakaloka. Adrian, sandali lang. Pigil niyang humihingal na parang tumatakbo ng napakalayo. Naglalandas kasi ang labi nito mula sa tuhod niya paakyat sa mga hita niya. Habang nakaluhod sa kanyang harapan, hindi niya mawari ang kakaibang pakiramdam na para siyang sasabog, maduduwal o malilito. Bakit? Nakakunot noo ito na nagtataka. Nasapo niya ang kanyang bibig nang tuluyang maduwal. Bigla na lang kasing bumaliktad ang kanyang sikmura. Pinagpapawisan din siya ng malagkit. Okay ka lang ba? Nag-alala si Adrian. Inaayos ang suot niya at dinama ang kanyang noo. I'll take you to the doctor. Akmang bubuhatin siya ni Adrian nang pigilan niya ito. Nalamigan lang siguro ko. Umiiwas siya sa lalaki. Hinawakan naman siya nito sa kamay. Okay, halika. Maybe you need to eat breakfast first. Lumabas na naman ang pilyong ngiti nito sa labi. Hindi siya kumibo nang akayin nito pa kumidor pero pinipigilan niyang wag maduwal. Ayaw niyang makalata si Adrian, lalo siyang mahihirapang iwan ito kapag nalaman ng lalaking buntis siya. Uminom kaagad siya ng tubig para mapawi ang nararamdaman sa sikmura. Wala din siyang ganang kumain at napapansin niyo ni Adrian hanggang sa kontento na lang siyang titigan ng lalaki. Nang matapos silang kumain, marahan siyang tumayo pero nahilo siya. Mabuti at naging maagap ang lalaki. Mabilis siyang inuupo nito at nag-aalalang siya ay tinitigan. Okay lang ako, Adrian. Napuwet lang ako ng kaunti kagabi. Inaantay kasi kita. Itutulog ko na lamang ito. Tatalikod na sana siya nang pigilan ng lalaki sa kamay at ngayon buhat-buhat na siya patungo sa kwarto. Babantayan kita. Hindi mo na ako papasok kapag hindi naging maayos ang pakiramdam mo. Then I will take you to the doctor. Matapos siyang ilapag sa kama ni Adrian, nilagyan siya nito ng kumot. Okay lang ako dito, Adrian. Pwedeng wag mo na lang ilak yung pinto para hindi naman ako mainip sa loob.
Pakiusap niya rito. Kapag kasi nakakulong siya, mahihirapan siyang lumabas. Para kay Adrian ang gagawin niya. Hindi na magugulo ang buhay nito kapag wala na siya. Maaaring sa gagawin niya, magkabalikan na ang dalawa. Matagal siya nitong tinitigan. Ginawa ko yun kahapon para hindi ka umalis. Baka hindi na naman kita maabutan dito. Ayoko mawala ka. Ang sabi nito na nakangiti sa kanya. Hindi ko gagawin yun, kaya pumasok ka na sa office. Hindi na ako bata para bantayan mo dito. Pinilit niyang maging masigla at maging kapanipaniwala ang sinabi. Are you sure? Tanong ng lalaki sa kanya. Oo nga. Ngumiti na siya para mapanatag ang loob nito. Itinulak pa niya ang lalaki. Naramdaman niyang hinalikan siya nito sa noo. Ali, I love you so much. I promise to do everything for us to be together. Kapag okay na ang lahat, magpapakasal tayo. Pero sa ngayon ganito muna. Dinampian siya nito ng halik sa labi bago siya tuluyang iniwan. Tila nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito habang sinusundan ng tanaw palabas ang lalaki. Bakit parang nagbabago yung isip niya? Ano bang dapat talaga niyang gawin? Naguguluhan siya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Adrian pagkarating niya sa office. Nagngangalit na anyo ng kanyang ina ang nabungaran. Alam niyang sa mga sandaling ito na kapag sumbong na si Jubel rito at hindi na siya nagtataka pa. Ma'am, sinong dahilan at hihiwalayan mo si Jubel? Sino Adrian? Umieko ang malakas nitong boses sa kanyang office. Ma'am, I'm sorry pero hindi ko na mahal si Jubel. I know I made the right decision for telling her the truth. Even though it wasn't easy for me. Ayoko siyang masaktan. Pero yun ang ginawa mo. Putol nito sa sasabihin niya sa nanggagalaiting boses. Sinaktan mo si Jubel. Ipinagpalit mo siya sa babaeng hindi ko alam kung sang basurahan mo pinulot. Wag na wag mong iyaharap sa akin ng babae mo dahil makakarinig siya ng hindi maganda sa akin. At bibigyan kita ng isang araw para balikan si Jubel. Once na hindi mo ginawa, mawawalan ka ng mana. Dinuro siya nito bago iniwan. Sapo naman ang kanyang pisngi nang umupo sa harapan ng kanyang mesa habang napatulala na iniisip ang babaeng mahal. Kahit anong mangyari, hindi niya i-give up si Ali. Ito ang nagpapasaya sa kanya. Pagkaalis ni Adrian papasok ng office, tsaka naman kumilos si Ali upang mag-asikaso. Nilagay niya lahat sa bag ang kanyang mga gamit na dadalhin at habang ginagawa yun, daba niya ang bigat sa kanyang dibdib. Masakit pero batid niyang kaligayahan ni Adrian ang kanyang pasya. May ilang butil pa nga ang kanyang luha ang pumatak habang palabas siya ng silid. Tinitigan niyang maigi ang larawan ng lalaking nakadikit sa dingding. Pinagsawa ang kanyang mga mata dahil baka yun na yung huling pagkakataong masilayan niya ang lalaking minahal. Sa paglayo niya, hangad niya ang kaligayahan nito. Saktong paglabas niya ng pinto, nakita niyang may babaeng dumating. Lumalagatok ang mataas nitong takong. Napatda siya sa napakagandang babae na ngayon ay nasa kanyang harapan na. Para itong anghel na bumaba galing sa langit, makikita sa alas nitong suot ang karangyaan maging sa pananamit. Kung iyahambing siya rito, magmimistula siyang maid. Matagal siya nitong tinitigan, titig na wari, sinisino siya. Hi, I am Jubel Lorascan, Adrian's fiancé. Pagpapakilala nito sa kanya, kaya tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang kutob. Alam naman niyang hindi lang ito basta naligaw sa lugar na yun. Siguro, madalas din itong dalhin ni Adrian sa bahay na iyon. Pwede ba kitang makausap? Dagdag pa ng babae sa malungkot na boses. Hindi ito katulad sa teleserye na susugurin siya at sasampalin at tatawaging mga agaw. Makikita kasi sa babaeng mabait ito, edukada at hindi basta-basta. Mas bagay ito kay Adrian kumpara sa kanya. Nakita niya rin ang kakaibang lungkot sa anyo ng babae nang ilibot nito ang paningin sa kabuuan ng bahay ni Adrian matapos patuluyin upang sa loob sila mag-usap. Dama niya kung gaano nito kamahal ang lalaki, hindi man ito magsalita. Inanayahan niya itong umupo sa sofa at siya naman, katabi lang nito, marahil 2 dangkal lang layo. Pagkuway tinitigan siya nito ng matagal. I didn't expect to see you here, so I was little surprised earlier. Pero salamat na rin at nandito ka. Panimula nito na hinawakan ng kanyang isang palad. Sa magagandang palad nito siya napatingin. Unfortunately, Adrian broke up with me. Maybe because he felt sorry for you at alam kong naguguluhan lang siya. But I just want to make it clear one thing. That I love Adrian so much and I won't give up on him so easily. Naiiyak nitong sabi
bago pinisil ang kanyang palad. So please, hayaan mo na kami ni Adrian. Alam kong may mahahanap ka pang masigit sa kanya. Sa huli ay nagmamakaawa na ito sa kanya. Kung gaano tila nasasaktan ng babae, ganoon din ang nararamdaman niya. Mas lalong piniga ang puso niya. Wag ho kayo mag-alala, paalis na rin naman ako at hindi ko na kayo balak pangguluhin ni Adrian. Pilit niyang nilabanan ng matinding kahugkakan upang wag maiyak. Kagat-kagat niya ang pang-ibabang labi. Dahil tulad ni Jubel, nahihirapan din siyang i-give up ang lalaki pero kasi kailangan niyang gawin para sa ikabubuti nilang lahat. Sa sinabi niya, niyakap siya ni Jubel. Thank you very much, thank you. Naiiyak nitong Saad na ikinatango niya. Wala pang 2 oras ang lumipas matapos silang mag-usap ng kasintahan ni Adrian, sakay na si Ali ng taxi patungong terminal ng bus. Dito niya lang pinakawalan ng mga luha na kanina pa gustong bumagsak. Paalam Adrian. Bulong ng kanyang isip. 6 na oras lang ang biyahe mula Manila to Bicol pero dahil natagalan si Ali sa bus station, inabot siya ng gabi. Pasado 7:00 na nang maihatid siya ng tricycle sa harapan ng gate na yari sa kawayan ng bahay ni Tia Parting. Bukas ang ilaw ng mataas na bahay, halatang may tao. Maya-maya may nakita siyang dumungaw sa bintana. Ali, ikaw ba yan? Sigaw ng kanyang tita pagkakita sa kanya. Gulat na gulat. Opo, Chang. Tugon niya naman. Nanakbo ito bigla pababa mula sa mataas na bahay. Kasunod naman ang kanyang pinsang si Edna. Dalaga na ito at sa tansya niya, 17 taon na. Ate Ali! Sigaw din ito sa excited na boses. Inunahan pa yung ina't siya'y niyakap. Ang ganda-ganda mo para kang artista. Bulalas ng pinsan. Mabutit natatandaan pa siya ni Edna. Huli nilang pagkikita noong inilibing ang kanyang ina nang lumuwas ang pamilya ng tiyahin sa Maynila. Hindi siya nakatugon nang si Tia Parting naman ang yumakap sa kanya. Ay salamat naman anak at naisipan mong pumasyal. Hinaplos-haplos nito ang kanyang likod at pisngi. Ba't nga ba hindi mo kasama ang ama mo? Paakyat na sila sa hagdan na kahoy nang ito ay magtanong. Bit-bit naman ni Edna ang kanyang mga bag na may lamang damit. Sinabi niyang hindi sila nagkakausap ng ama simula nang gawan siya nito ng masama. Hindi siya nagalang isumbong ang masamang ginawa sa kanya kaya galit na galit ang tiyahin. Ay ang itay mo talaga. Naku, huwag siyang magkakamaling pumunta dito kundi hahabulin ko siya ng itak. Galit nitong Saad na nanggagalaiti. Grabe naman si Tito. React ni Edna. Ate, ibig sabihin dito ka na sa amin titira? Singit naman na tanong ni Edna. Oo, kung okay lang kay Tia. Tugon niya na sumulyap sa tiyahin. Walang problema Ali, mabuting at may makakatuwang ako sa maliit kong tindahan sa palengke. May pagmamalaking Saad ng kanyang tiyahin. Ay salamat naman kung ganoon ate, may maganda na rito sa Sitio Bulo. Masayang palatak ni Edna na kinangiti niya lamang. Sitio Bulo ang tawag sa lugar na yun. Malapit sila sa dagat, siguro 1 kilometro lang ang layo. Pwedeng lakarin, malapit lang din sa Talipapa or palengke. Bagaman malalayo ang mga bahay ay hindi nakakainip. Malawak ang garden ng kanyang tiya. Sabay-sabay silang nagkwentuhan. Wala si Tio Rosauro dahil pananagat ang ikinabubuhay nito. Ang panganay na anak naman ng mag-asawa ay nag-aaral ng kolehiyo sa bayan, 2 sakay mula sa kanila. Matapos maghapunan, hinayaan siyang makapagpahinga ng tiyahin, tsaka na lang ikukwento ang pagdadalang tao niya. Pagod na rin siya at gusto na niyang magpahinga. Habang si Adrian naman, nanlumo pagdating sa kondi wala si Ali, bagkos si Jubel ang kanyang nadatnan. Ayon dito, kusang umalis si Ali upang magparaya para sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya, pinatay nito ang kalahati ng puso niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Ali pero narinig niyang nagring sa loob ng kanilang silid ang cellphone na ibinigay niya rito. Hindi naman niya nakuha ang personal number nito. Nangihina siyang napaupo sa sofa habang sapo ang noo. Nagsusumamong lumapit sa kanya si Jubel nang nagmamakaawang ibalik nila ang dati pero sinabi niyang si Ali lang ang mahal niya at mamahalin na habang buhay. Tsaka ito iniwan sa loob ng bahay. Natagpuan na lang niya ang sariling nasa harapan ng apartment ni Jarex. Kung noon nahanap dito si Ali, alam niyang matutulungan ulit siya nitong hanapin ang babaeng mahal. Wala siyang pakailam kung mawalan siya ng mamanahin. Mas higit niyang nais na makasama si Ali. Ate Ali, good news! May gaganaping binibining Sitio Bulo bukas para sa kapestahan dito sa atin. Nagkakandautal na pagbabalita sa kanya ng pinsang si Edna.
2 linggo na noon ang nakalipas mula nang umuwi siya ng probinsya at alam nitong nagdadalang tao siya at kailangan niya ng pera para sa kanyang anak. Sa center pa lang siya nakakapagpa-check up dahil sinamahan siya ng kanyang tiya. Wala naman siyang narinig mula sa mag-asawa nang ipagtapat niya ang tungkol sa pagdadalang tao. Sabi pa ng tiyuhin, blessing daw yun. At gusto niyang sa susunod na check-up sa doktor na siya magpatingin para masiguro na malusog at nasa maayos ang anak. Ang kaso, kailangan niya ng pera. Katuwang naman siya ng tiyahin sa palengke dahil may munti itong tindahan pero matumal ang kita. Mas okay pa nga kung naglalako sila ng pinsan sa mga huling isda ng tiyuhin dahil mas malaki ang kinikita nila roon. Inirapan niya ang sinabi ng pinsan. Nagbibiro ka ba? Buntis kaya ako? Sabay turo sa kanyang impis pa namang tiyan. Wala namang nakakaalam na buntis ka ate. Sexy ka pa din at nag-iisang maganda rito. Panigurado, ikaw ang makokoronahan. Kaya bilisan mo, magpalista na tayo. 10,000 ang mananalo. Consolation prize naman is 5,000. O ano, aayaw ka pa ba? May pang pa-check up na tayo kahit 5,000. Hila-hila na siya nito palabas ng bahay. San mo naman naakain ng pinsan mo, Edna? Tanong ng kanyang tiyahin pagkakita sa kanilang dalawa na papalabas ng pintuan. Abala kasi ito sa kusina para sa kanilang tanghalian. Agad namang nagpaliwanag ang dalagita sa ina. Sige, sayang naman yun Ali. Pumayag ka na. Malay mo manalo ka. Pagsang-ayon naman ang ginang. O diba? Halika ate, bilisan mo. Nakangisi ang babae habang hila-hila na naman siya. Nagpatianod na lamang si Ali na nagkakamot ng ulo. Sabay ng tricycle, tinungo nila ang basketball court ng Sitio Bulo dahil doon daw kailangan magpa-registered. Nakadama pa siya ng hiya matapos mapagmasdan ng sarili. Nakapalda siya hanggang bukong-bukong at maluwang na damit samantalang ang iba naroon nakasuot ng magandang bestida pero tanggap naman siya kahit papaano. Kailangan lang daw ng talent kaya napangiwi siya. Hindi nga siya marunong tumula or umarte. Kumanta ka na lang ate. Habang pauwi, nag-iisip din si Edna para sa kanyang talent portion. Ano? Hindi ko nga alam kung paano kumanta. Pag-aatubili niya. Pwes ngayon, mag-aral kang kumanta ate. Nakangisi na naman ito kaya kinabahan siya sa iniisip ng pinsan. Pagdating sa bahay, gamit ang cellphone, pinag-insayo siya ng pinsan. In fairness naman sa boses niyang may maibubuga pala. Ngayon niya lang nalamang pwede din palang pagkakitaan ng boses. Matapos ang mahigit 2 oras niyang pag-iinsayo, ay nakabisa niya ang lyrics ng kantang gagamitin niya para sa talent portion. Nakangiti na siyang nakatingin sa pinsan, hindi tulad kaninang dismayado siya. Para sa kanyang anak, kakayanin niya ang lahat. Kapag dumating ang araw na mailabas niya ito, plano niyang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Iiwan niya ang anak sa tiyahin at magpapadala na lamang siya ng pera. Pero sa ngayon, pansamantala dito muna siya maghahanap ng mapagkakakitaan. Dasal niya sana'y manalo siya. Samantala si Adrian, malungkot na umuwi ng kondo kinagabihan. Ayaw sana niyang mag-stay rito dahil mas lalo niyang namimiss si Ali. Subalit ayaw naman siyang tantanan ng kanyang ina tungkol kay Jubel. Marahil kung naikasal na kayo noon pa ni Jubel, baka may apo na ako ngayon. Pero heto, nauwi lang sa wala ang lahat sa inyong dalawa. Naalala na naman niya ang ilan sa mga sinasabi ng kanyang ina. Sino ba kasing mag-aakalang mawawala ang nararamdaman niya para kay Jubel? Napakabilis na nakuha ni Ali ang kanyang puso. Awa na lang ang nararamdaman niya ngayon kay Jubel dahil hindi nito matanggap na wala na sila. At habang pinagsisiksikan nito ang sarili sa kanya, mas lalo niya itong nasasaktan. Kaya dobling pag-iwas ang ginagawa niya sa babae. Kapag alam niyang nasa kondo niya ito, hindi na siya tumutuloy pa. Nitawag nang sa kanyang cellphone, hindi niya sinasagot dahil ayaw niya itong umasa pa ng konti sa kanya. Gusto niyang mag-move on na ito ng tuluyan. Kapag naman nasa office niya, umaalis na lang siya kaagad. Hanggang sa nagsawa na lang siguro ang babae at 2 araw nang walang paramdam sa kanya. Sana nga, tuluyan na siya nitong makalimutan. Pagod siyang umupo sa sofa habang malalim na napapabuntong hininga. 2 linggo nang wala pang balita kung nasaan si Ali. Sobrang naiinip na siya sa paghihintay. Pinikit niya ang mga mata. Gusto niyang ipahinga ang isip pero sa palagay niya, matatahimik lang siya kapag nakita na si Ali. Tsaka lang siguro siya makakatulog ng maayos kapag nayakap niya na ito. Dagli siyang napatayo nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa center table. Si Jarex iyon kaya excited siyang pinulot ang cellphone. Hindi ito tatawag ng walang rason. Tol, alam ko na kung nasaan si Ali.
Bungad ni Jarek sa kabilang linya. Asan siya? Tanong na tinungo ang kanyang silid. Agad kinuha ang kanyang travel bag. Habang sinasabi ni Jarex kung nasaan ang dalaga, mabilis niyang nilalagay ang kanyang mga importanteng gamit sa bag. Ora mismo, pupuntahan niya si Ali. Salamat tol, prepare yourself, isasama kita. Matapos mag-impake, naligo lang siya at nagbihis. Sinigurong mabango kapag nagkaharap sila ni Ali. Kailangang malaman ng babae na kahit saan mang lupalop ng mundo ito magtago, hahanapin at hahanapin niya ito. Bit-bit ang bag na lumabas ng kanyang kondo at nagmamadaling tunguhin ang kanyang sasakyan. Dadaanan na lamang niya si Jarek sa apartment nito. Tol, sure ka ba talaga sa ginagawa mo? Baka naman hindi ka mahal ni Ali. Sayang tuloy si Jubel. Nasa sasakyan niya na ang kaibigan nang sabihin niyon at kasalukuyan na silang palabas ng Maynila. She left me because she was considering about Jubel's feeling, and that's the reason why I love her even more. Tugon niya habang abala sa pagmamaneho. Hindi niya na nga ito magawang sulyapan na nasa kanyang tabi lamang. Paano kung hindi pa rin siya sumama sa'yo? Tanong muli ni Jarex. Then, I will be staying there too. Kaya nga ako nagdala ng mga damit. Napakamot ito sa ulo. Naniniwala na talaga ako mahal mo siya tol. Tss, dahil kung ako yan, naghahanap na lang ako ng mas malapit. Napakaraming babae naman dyan. Palatak ni Jarex pero mahina niya lang itong sinuntok sa braso. Walang ibang hinahanap ang puso ko kundi siya. Sounds corny but it's true. Tugon niya na lamang. Oo na tol, pwede kapag nakita mo siya, pakitali sa bewang mo. Ang hirap-hirap maghanap ng nawawalang tao. Reklamo nito pero tinawanan niya lamang ang kaibigan. Don't worry, kapag kinasal kami ni Ali, you're my best man. Tsaka lamang napangiti si Jarex. Siya naman ay halos palipa rin ng sasakyan, marating lang ang lugar kung nasaan ang babaeng mahal. Nasa harap ng salamin si Ali habang pinapraktis ang kakantahin bukas. Kaso natigilan siya nang ma-realize ang lyrics ng kanta. Parang nasaktan lang naman siya nang maalala si Adrian. Bakit ba kasi naiisip niya pa ang lalaki? Alam naman niyang masaya na ito kasama si Jubel. Maraan siyang napabuntong hininga. May mga sandali talagang naiisip niya pa rin ang lalaking ama ng kanyang anak. Pero kapag nai-imagine niyang nakangiti na ito, masaya na rin siya para kay Adrian. Ate tara na! Katok ni Edna sa pintuan ng kanyang silid, dahilan para maputol ang takbo ng kanyang isip. Ngayong gabi pala nila kukunin ang gown na susuotin niya bukas para sa binibining sitio Bulo. Wala kasi silang pambili, kaya naman manghihiram sila ni Edna sa kaibigan nitong bakla na designer. Wait lang, inayos niya ang sarili, tsaka nakangiting lumabas ng silid. Ba't kasi kung kailang gabi na, tsaka niyo kukunin ang damit na iyon? Dinig niyang reklamo ng kanyang tiya. Nakaupo ito katabi si Tio Rosauro at nanonood ng TV sa sala. Kasi inay, maaga nga alis si Sandra bukas. Baka naghihilik pa yung puwit ko nun. Alam mo naman yung baklang yun. Paliwanag naman ni Edna. Oo nga, ang kaso, alam mo namang buntis yung pinsan mo. Paano kung may aswang ngayon sa labas dyan? May pananakot ang boses ng tiyahin. Si Tio naman ay tahimik lang na nanonood ng basketball. Ay sus, si inay talaga, hanggang ngayon naniniwala pa rin sa aswang. Bumunghalit ng tawa si Edna kaya hinataw ito ng kanyang ina. Palibhasa, wala kang alam na bata ka. Nahawa na lang siya sa tawa ng pinsan. Mag-iingat na lang ho kami tiyang. Tiyo, dito muna kami. Sabi naman niya na sumunod sa labas. Magdala kayo ng flashlight at baka biglang mag-brown out. Alam mo naman dito sa atin. Pagpapaalala pa nito. Si tiyang niya ang nagmamadaling kumuha ng flashlight at inabot sa kanya. Matapos magpasalamat, tsaka sila umalis ng pinsan. Maliwanag naman ang buwan at may ilan-ilang pang naglalakad sa kalsada. Pero tahimik na ang gabi. Dito kasi sa probinsya, kahit alas 8 pa lang, tipong hating gabi na sa sobrang tahimik. Galingan mo bukas sa ate ha, huwag kang kabahan. Dapat lagi kang naka-smile. Yung ganito oh. Labas ang buong ngipin nito na pagkakangiti sa kanya. Mahina siyang natawa. Di kaya mangalay ang pangako niyan. Kita pati gilagid. Dinaan niya na lamang ito sa biro. Pagkasama niya ang pinsan, hindi siya nabuboryo. Napaka-energetic kasi nito at laging nagpapatawa. Masaya itong kasama, bagay na malaking tulong sa kanya upang hindi niya laging maalala si Adrian. Huwag mong isiping nakakangalay, basta tandaan mo para sa baby mo to. Sabay haplos sa kanyang tiyan. Pilit siyang umiti. Okay, aniya. Hinawakan siya nito sa kamay at nagpatuloy silang naglakad hanggang sa marating ang bahay ni Bakla sa ika-4 na kanto mula sa bahay ng tiyahin. Nadatnan pa nilang may kausap na customer si Sandro na ngayon ay si Sandra na.
Mamang! Bulalas ni Edna rito. Nandilat naman ng bakla tsaka bineso ang pinsan. Halatang close ang dalawa. Pagkaalis ng mga bisita nito, ginaya na sila sa shop ni Sandra upang makapamili na siya ng gown. Mukhang mamahalin. Go na girl, mamili ka na dahil kaibigan ko tong pinsan mo. Free na lang, ako nang bahala para sa laundry. Bagaman nakatikwas ang kilay ay nakangiti ito. Labas ang brace, mukha itong gwapong babae kasi may Adam's apple. Salamat Sandra ha. Totoong nahihiya siya. Ngumiti ito bago siya nilapitan. Napaigdad pa nga siya ng akbayan nito. Huwag ka nang mag-thank you. Basta, ninang akits dyan sa Junakis mo. Sabay turo sa kanyang tiyan. Napasulyap siya kay Edna. Napakadaldal talaga nito. Tuloy alam na ng buong madla na buntis siya. Ngumisi lang ito nang magtama ang mga mata nila. Tumawa naman si Sandra sa kanyang reaksyon. Don't worry, kami lang naman ang nakakaalam. Kumuha ito ng isa sa mga nakahilerang gown tsaka itinapat sa kanya. I think bagay sa ito. Binalik nito ang unang kinuha at lumakad ng konti. Ayan, isukat mo. Panigurado bukas may crown ka na. Nandilat ang mga mata niya nang makita ang magandang gown na suot niya na ngayon dahil ipinasukat iyon sa kanya ni Sandra. Strapless curvy feather dress ang tawag doon ayon kay Sandra. May mahabang islit iyon sa gitna. Litaw ang kanya mga hita. May feather sa harapan at labas ang likod niya. Kung gaano natuwa ang bakla, ganoon din si Edna. Napatili ito tsaka buong higpit siyang niyakap. Ang ganda-ganda mo pinsan, bagay na bagay sa'yo. Bulalas nito, si Sandra naman ay pumalatak. Alanganin ang ngiti niya, kahit na nakikitang bumagay nga iyon sa kanya, nagmukha siyang tao sa gown na yun. Ngayon niya lamang ata masasabing hindi naman pala siya alangan kay Adrian kapag ganun ang bihis niya. Hinubad niya na iyon nang maalala na naman ng lalaki. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magpasalamat kay Sandra bago sila umalis ni Edna. Pinahiram din kasi nito ang makeup kit para may gamitin daw siya bukas. Sa totoo lang kasi, wala siyang kahit na anong kolorete para sa mukha kaya pasalamat na lang siya rito. Habang pauwi bit-bit ang paper bag na may lamang gown, ay hinimok pa siya ni Edna na i-practice ang kanta para bukas. Ready na talaga siya. Siya naman itong mabait na sinunod ang pinsan. Nagmistula siyang ibon sa gabi na kinakanta ang I love you goodbye. Pagdating sa bahay, nagkatinginan pa sila ni Edna dahil may nakaparadang kotse sa harapan ng bahay ng tiyahin at pamilyar sa kanya ang sasakyan na iyon. Adrian, bulong ng isip niya. Malakas kasi ang kutob niya na kotse iyon ng lalaki. Paano siya nito natuntun? Inay! Inay! Dali-dali namang umakyat si Edna upang alamin kung sino ang panauhin. Kasunod siya ng pinsan habang tila nangangatog ang kanyang mga tuhod. Paano kung si Adrian nga ang naroon? Anong gagawin niya? Hindi niya alam kung saan pa magtatago. Ali, may bisita ka. Sinasabi nitong siya ang ama ng dinadala mo. Nasabi na naming buntis ka. Pasensya na. Bungad ng kanyang tiyahin, saktong pagpasok nila sa loob ng bahay. Nakatayo na ngayon si Adrian mula sa upuan at pa-slow motion na lumapit sa kanyang kinatatayuan. Bago pa man siya makasagot sa tiyahin, nakakulong na siya sa mga bisig ni Adrian. Please, wag mo na akong iiwan. Nasasaktang bulong nito. Tahimik ang lahat na nakatutok ang mga mata sa kanilang dalawa ni Adrian. Hindi niya na napigilan ang sariling emosyon at nag-init na ang kanyang mga mata. Ate, ang gwapo pala ni Kuya Adrian no? Ang hot, para siyang artista. Ay mali, para siyang modelo. Basta ganoon. Ani Edna, nasa kusina sila upang ipaghanda si na Adrian ng makakain. Hindi siya tumugon dahil napalingon siya at nakita niya si Adrian na nasa kanyang likuran. Matagal na nag-usap ang kanilang mga mata habang nakatitig sa isa't isa. Kumakabog ang dibdib niya. Naku, may gagawin nga pala ako sa kwarto ko. Ngisi ni Edna bago tumalilis palabas ng kusina. Tsaka lang kumilos si Adrian upang lumapit at hawakan ng kamay niya. Nagulat pa siya sa sunod nitong ginawa dahil bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. May kinuhang singsing at walang paalam na isinuot sa kanyang daliri. Ang totoo, bago ka umalis, plano ko nang mag-propose sa'yo. That's why I won't miss this opportunity. Please, marry me, Ali. Nakikiusap ang tono nito. Naroon na naman ang luha niya. Adrian, paano si Jubel? Mahal na mahal ka niya. Naluluha niyang tanong. Hindi niya kaya makasakit ng iba. Hindi siya nito naiintindihan. Sa halip na sagutin siya, tumayo ito't siniil siya ng halik sa labi. Kinuha nito ang dalawa niyang kamay
at ipinulupot nito sa bewang ng lalaki, tsaka siya niyakap ng buong higpit habang lalo pang inangkin ng kanyang labi. Halos hindi siya makahinga. Napakapit siya sa damit nito upang itulak ang lalaki pero hindi niya kaya dahil nanghihina siya. Just leave it up to me about her, sweetie. Hindi mo siya problema. Ako lang yung intindihin mo't wala nang iba, okay? Nagsusumamo ang boses ng lalaki matapos ang kinin ang kanyang labi. Titig na titig ito sa kanya, humihingal. Please, Ali, hindi ko kayang mawala ka. Niyakap na naman siya nito. Ano bang gagawin ko sa'yo, Adrian? Bulong ng isip niyang hindi maisatinig sa lalaki. Nag-aalala tuloy siyang baka may makakita sa kanilang dalawa sa ganoong posisyon. Nakakahiya. Paano naman kung may maligaw sa kusina? Ba't kasi ang hirap tanggalin ng halik nitong nakakalunod? Good kisser lang naman si Adrian. Kapag natutuklaw siya nito, bigla na lang siyang napaparalisa. Bahala na nga. Oo, Adrian, magpapakasal na ako sa'yo. Pero pwede, bitawan mo na ako. Baka may makakita sa atin. Nagiinit ang pisngi niya sa ayos nilang dalawa ni Adrian. Nginitian lang siya nito at isa pang halik bago siya tuluyang binitiwan habang umuusal ng pagpapasalamat sa pagpayag niya na pakasal dito. Na hindi mawala-wala ang ngiti nito sa labi habang tinutulungan siyang maghain para sa dalawang bisita. Matapos kumain, kinausap ni Adrian ang tiyahin at tiyuhin ukol sa kasal na pag-usapan nila at agad din namang pumayag ang mga ito lalo na at may anak silang parating. Kaya naman, nagplano si Adrian na makasal muna sila sa Bicol bago bumalik ng Maynila dahil ano't ano man ang mangyari, wala nang magagawa pa yung ina nitong mukhang tutol sa pagmamahala nilang dalawa. Kinabukasan, hindi na natuloy ang plano niyang pagsali sa binibining Sitio Bulo dahil hindi siya pinayagan ni Adrian. Hindi daw niya kailangan pang gawin yun. Bagkus ay nagtungo sila sa bayan upang magpa-check up sa pagdadalang tao niya dahil sa susunod na araw, abala na sila para sa kanilang kasal. Congratulations po, triplets po yung anak niyo. Nakangiti ang doktor sa kanila ni Adrian nang i-anunsyo yun matapos ang kanyang ultrasound. Hawak na nito ang results dahil wala silang ideya. Pareho silang natigilan ng lalaki habang nagkakatitigan. Bigla na lang siya nitong niyakap sa sobrang kaligayahan. Siya may ganoon din. Hindi mapapantayan ang kapwa saya nilang nararamdaman sa ngayon dahil sa natuklasan. Nagdadalang tao siya. Hindi lang iisa kundi 3 pa. Nasa 8 linggo na ang kanilang baby sa kanyang tiyan. Medyo maliit kaya binigyan siya ng mga vitamins na makakapagpadagdag ng timbang niya. Pagdating sa bahay, napuno ng hiyawan sa loob matapos malaman ng mga naroon na triplets ang nasa kanyang sinapupunan. Niyakap siya ng tiyahin dahil sa saya. Maging ang kanyang tiyo'y nasiyahan. Si Edna'y kinikilig pa sa kanila ni Adrian. Congratulations, tol. Mukhang mahihirapan ako humabol sa'yo. Ani Jarex na ang tinutukoy nito ay ang laman sa tiyan niya. Kung sinisimulan mo na ngayon, pinatulan naman ito ni Adrian kaya ang lakas ng tawa ni Jarex. Siya naman ay nagpaalam na tutungo sa kanyang silid. Nagbihis at tumulong siya sa kusina para sa kanilang tanghalian. Ali, inaantok ka ba? Katok ni Adrian mula sa labas ng kanyang silid. Gabi na iyon at hiwalay sila ng higaan. Kasama niya si Edna sa isang silid at kasama naman ito si Jarex sa katabing kwarto. Tumayo siya at pinagbuksan to. Kakakain pa lang naman nila noon. Nasa labas pa nga si Edna kausap si Jarex. Ang mga tiyahin niya naman nagpapahinga na sa sariling silid dahil maaga pang magpapalaot kinabukasan ng tiyuhin. Hindi pa naman, Adrian, may sasabihin ka ba? Tanong niya nang mapagbuksan ng pintuan. Pwede bang dito na lang ako matulog? Ang likot kasi ni Jarex, napupuyat ako. Palusot ni Adrian dahil ang totoo, gusto niya lang makatabing matulog si Ali. Kung dito ka matutulog, saan mo naman patutulugin si Edna, aber? Tanong ni Ali na pinag-cross ang 2 braso sa harapan. Gustong mapangiti ni Ali nang makita niyang nagkamot ito ng ulo habang nag-iisip. Ang gwapo nito lalo. Di sila na lang ni Jarex ang magtabi. Kalaunan ay tugon nitong may nakakalokong ngiti sa labi. Paano kung yung pinsan ko naman ang mabuntis ng kaibigan mo, ha? Agad niya itong hinampas sa braso pero sinalo ni Adrian ang palad niya at dinala sa labi kaya natigilan siyang napatitig rito. Okay, pakis na lang, then you go inside. Titiisin ko na lang na matulog kang wala sa tabi ko. Nagdrama pa ito sa harapan niya. Adrian, marahan siyang napaunat nang yakapin ito at siilin ng halik sa labi bago pa man siya pumayag sa hinihingi nitong kiss. Ba't nga ba siya magpapakipot? Gusto din naman niya.
Kalaunan, nakayakap na siya sa lalaki at tinutugon ang matamis at nag-aalab nitong halik. Namiss din naman niya ang lalaki kaya pagbibigyan niya na ang sarili. Namalayan na lang niya na nasa loob na sila pareho ng silid at nakasandal na siya sa nakapinid na pinto. Naging successful ang simpleng kasal ni Adrian at Alice sa probinsya na dinaluhan lang ng malalapit na kaibigan ng mga tiyahin at ngayong araw pabalik na sila ng Maynila para iharap siya ng asawa sa ina nito. Si Jarex ang nasa driver seat at sila naman ni Adrian ay nasa backseat. Kabado siya habang mahigpit na hawak sa kamay ng asawa. Nag-aalala siyang hindi matanggap ng ina nito. Relax, sweetie. Dama ni Adrian ang panlalamig ng kamay niya. Malayo pa man sila, hindi na siya mapakali sa kinauupuan. Mas sumigpit ang kapit nito sa kanyang palad. Napatingin siya rito. Kahit papaano sa mga ngiti ni Adrian, nawawala ang kaba sa dibdib niya. Pagdating nila sa Maynila, idinaan nila si Jarek sa apartment nito at si Adrian na ang nag-drive patungo sa bahay ng mga magulang ni Adrian. Lalong kumabog ang dibdib niya nang pumasok sila sa loob ng napakagandang bakuran ni na Adrian hanggang sa loob ng mataas na bahay. Saktong nasa sala ang isang ginang na sa tansya niya ay nasa 50 years old na. Masaya itong nakikipag-usap sa isang babae. Nagtatawanan pa nang sila ay pumasok. Ma'am, agaw atensyon ni Adrian sa dalawang nag-uusap. Napalingon pareho ang mga ito kaya nanlaki ang mga mata niya nang mapagsino ang kausap ng ginang. Sa gulat ay napatayo ang babaeng kausap nito pagkakita sa kanila ni Adrian. Walang iba kundi si Jubel. Lalo siyang nanghina at nanliit sa sarili. Anong ibig sabihin nito, Adrian? Bakit mo dinala ang basurang yan dito? Nanlilisik ang mga mata ng ginang habang nakatingin sa anak. Tita, maybe I need to go. Pagpapaalam ni Jubel. Parang maiiyak na nakatingin sa kanila pareho ni Adrian. Marahil hindi nito inaasahang makikita siyang kasama ng lalaki pagkatapos niyang mangakong iiwas rito. No, Jubel. Hindi ka aalis. Kung meron man dapat umalis, iyon ay babaeng ito. Pigil nito sa babaeng nagpaalam at agad binaling ang masamang titig sa kanya na tila ba nagsasabing hindi siya deserve kay Adrian. Napayuko siya dahil hindi niya kayang salubungin ng galit na titig ng babae. Ma'am, nagpunta kami para formal na iharap sa iyo ang asawa ko. But if you wouldn't accept her, then we will both leave at hindi niyo na rin makikita ang magiging apo ninyo. Pagkasabi noon ni Adrian, hinawakan siya nito sa kamay at hinila palabas ng malaking pintuan. Tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag nang makalabas na sila ng bahay ni Adrian. Pero dama niya ang lungkot nito sa mga mata. Dahil sa kanya, nagkasira ito at ng sariling ina. Naroon na naman tuloy ang konsensyang nararamdaman niya. Nung una, relasyon nito kay Jubel, ngayon naman ay sa ina. Tahimik silang pareho nang dumating sa kondo ng lalaki. Buhat-buhat nito ang bag niya at diretsong dinala sa kwarto. Gusto mo na bang kumain? Narinig niyang tanong na nilingon siya. Nagtataka marahil na walang tugon mula sa kanya kaya binalikan siya sa kinatatayuan. Iniwan nito ang bag niya sa loob ng silid at pabuhat siyang dinala sa loob ng kwarto. I know pagod ka. Pwede para sa baby natin huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Marahan siyang inilapag nito paupo sa gilid ng kama at tinanggal ang sapin sa paa niya. Paanong hindi ako mag-iisip, Adrian? Dahil sa akin, nasira yung relasyon ninyo ng mami mo. Malungkot niyang tugon. Mabait si mama. Pagkatapos niyang malaman na may apo na siya, hindi niya tayo matitiis. Kaya siya galit sa akin dahil iniwan ko si Jubel. Ganun lang yun. Paliwanag nito sa kanya na hinaplos ang magkabilang pisngi niya. Ano mang sabihin nito, hindi pa rin napanatag ang kanyang kalooban. Hanggang sa pagtulog, yun pa rin ang iniisip niya. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Adrian sa kanya dahil may aasikasuhin ito. Naiwan siya mag-isa. Inaliw naman niya ang sarili sa paglilinis ng bahay matapos magluto. Hapon dumating si Adrian, dala ang gamit nito sa office. Ayon sa lalaki, siya na ang pinili nito kaysa sa kayamanan ng pamilya, kaya magsasama sila sa hirap at ginhawa. Lalo siyang nanlumo dahil ibig sabihin lang nun, tuluyan ng tinalikuran ni Adrian ang kanyang mami. Alam niyang hindi sanay sa hirap ang asawa pero mas pinili pa rin siya nito. Ano na lang ang mangyayari sa kanila? Akala ko ba wala ka ng pasok? Puna niya kay Adrian kinabukasan nang makita itong bihis. Mas maaga pa itong bumangon sa kanya dahil nakaligo na ito at bihis na rin. Simpleng jeans at shirt lang. Nilapitan siya nito at naglalambing na yumakap bago siya dinampian ng madiing halik sa labi. Mag-a-apply ako ng trabaho, sweetie, sa pinapasukan ni Jarex.
Ngiti nito sa kanya. Ano namang trabaho? Tila nag-aalala siya. Hindi ko pa alam kung saan ako pwedeng ilagay ni Tito. But don't worry, wala akong hindi kayang gawin para sa triplets natin. Hinaplos muna nito ang kanyang tiyan, tsaka siya inalalayang umupo sa harap ng mesa. May nakahain na kasi doon para sa almusal nila at si Adrian ang naghanda nun. Pinilit niyang maging masigla habang kumakain. Ayaw niyang isipin ang magiging kapalaran nilang mag-asawa sa mga susunod na araw. Basta magkasama sila ni Adrian ay sapat na iyon sa kanya. Kinagabihan, masayang ibinalita sa kanya ng asawa na may trabaho na ito. Mas challenging nga lang para sa asawa, ngunit hindi naman sinabi kung anong trabaho. Basta nakikita niya sa asawa kung gaano ito napapagod sa tuwing uuwi. Isang araw, kinausap niya si Jarex tungkol dito. Kargador? Gulat na gulat siya sa sinabi ng kaibigan nito. Bigla siyang nanlumo at naawa kay Adrian. Kaya pala. Oo, ayaw nga niyang ipasabi sa iyo eh. Simula nang itakwil siya ni tita, wala nang company na tumatanggap sa kanya dahil na rin sa kagagawa ng kanyang ina. Basta Ali, wag mo na ulit iiwan si Adrian. Ikaw na yung buhay niya ngayon. Sa sinabi ni Jarex, bumagsak ang kanyang mga luha. Dahil sa kanya nagtitiis si Adrian. Dahil sa kanya, itinakwil ito ng sariling ina. Bakit kailangan ito iyong ilihim sa kanya? Sa nalaman mula sa kaibigan nito, kinumpronta niya ang asawa. Naiinis siyang naglihim ito sa kanya. Dahil ayokong mag-alala ka sa akin, katwiran nito matapos niyang kumprontahin pagdating nito sa bahay. Bakit kasi hindi mo sinabing wala ka ng pera at kargador ka sa factory ng ama ni Jarex? Naiinis niyang sigaw kay Adrian. Kasi sweetie, wag mo ako masweetie-sweetie dyan, galit ako sa'yo. Putol niya sa sasabihin nito, tsaka tinalikuran ito na tinungo ang kwarto pero sinundan siya ni Adrian. Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung hindi mo ko hinanap. Sa muli ay galit niyang saad. Marahas itong bumuntong hininga bago naglalambing na siya ay niyakap. Di sana, hindi ako masaya ngayon. Alam mo namang nung wala ka pa sa buhay ko, sobrang lungkot ko. Pressure sa trabaho, pressure kay mama. Pero simula nang dumating ka, tsaka lang naging maayos ang lahat para sa akin. Kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, bahagi yun ng buhay. Mas okay pa nga tong trabaho ko ngayon. Katawan ko lang yung pagod. Kaya naman sweetie, sorry na please. Marahan siya nitong iniharap at tinitigan ng nakangiti. Sinamangutan niya lang ito. Nang hindi siya sumagot, hinawakan na siya sa magkabilang pisngi at humingi na naman ng sorry at sinabing hindi siya titigilan hanggat hindi nito ito pinapatawad. At bilang marupok, napatawad niya na ang asawa, lalo na nang simulan siya nitong halikan. Sa paglipas ng araw, naging masaya naman sila hanggang sa nakaraos siya sa kanyang panganganak. Lumuwas pa nga ang tito at tita niya kasama si Edna upang makita ang kanilang triplets. Pansamantala, may iwan ng pinsan para may katuwang siyang mag-alaga sa 3 anak nila ni Adrian. Gustuhin man kasi nilang kumuha ng yaya, hindi pa nila kayang mag-asawa. Mabuting at may savings si Adrian sa bangko at iyon ang ginamit nila sa panganganak niya. Ganoon man, masayang masaya sila sa pagdating ng kanilang triplets. Hindi matutumbasan ng kahit na anumang kayamanan ang sayang nararamdaman nila ng asawa ngayon. Oh, they are so cute. Mahinang bulong ni Adrian para hindi magising ang kanilang anak na nasa crib. 3 buwan na noon ang kanilang anak at ang lulusog. Magkakatabi ang 3 sa malawak na crib. Pinasadya ayon ng asawa para magkakatabi sina Elika, Erum at Ethan. 2 lalaki at 1 babae ang kanilang anak. Oo naman, syempre kamukha ko. Humahagik-gik siya. Of course, dahil yun sa jeans ko, kita namang sa akin lahat nagmana. Hindi ito nagpatalo. Hindi kaya, feeling ko nga, si Ethan lang ang kamukha mo, pero si Elika at Erum ay sa akin. Mahina itong tumawa, na nahinto dahil nag-inat si Erum. Pshh! Tinakpan nito ang bibig niya at inalis siya malapit sa crib. Come here, matulog na tayo before pa sila magising. Bubulong-bulong itong dinala siya sa kama. Kadalasan kasi kapag nagigising ang 3, pareho silang puyat, kaya sinasamantala din nilang matulog ng mas maaga kapag naman tulog ang triplets. Anong balita kay Adrian? Tanong ni Mrs. Fontamillas na ina ni Adrian sa kanyang sekretary. Simula nang itakwil niya ang anak ay wala na siyang balita rito. Okay naman sila madam, nanganak na po si Ali, yung asawa po ni Sir Adrian. Pagbabalita ng kanyang sekretary, naumid ang ginang sa galit. So you mean to say na hindi nagsisinungaling si Adrian nang sabihing buntis ang babaeng yun? Parang maiiyak na tanong ni Mrs. Fontamillas. Yes madam, good news.
Triplets ho yung anak nila. Masaya na namang pagbabalita ng sekretary nito. Kahit kasi itinakwil nito ang anak, pinasusubaybayan niya ang buhay ni Adrian kung kaya nitong mag-survive sa piniling buhay malayo sa karangyaan. Pero biglang lumambot ang puso niya at naglandas ang kanyang mga luha nang marinig na triplets ang kanyang apo. Siguro nga, kaya niyang tiisin si Adrian pero hindi ang mga apo niya. Ipahanda ang kotse, gusto ko makita ang aking mga apo. Pagkasabi noon, tumalima ang inutusan. Wala pang isang oras ay nagbabiyahe na sila patungo sa kondo ng kanyang anak. Pagdating ay isang dalagita ang napagbuksan niya. Namamangha pa nang makita siya pero ngumiti ito at pinatuloy siya at nakita niya sa sala ang 3 anghel na nakahiga sa crib. Totoo nga, gising ang mga ito't naglalaro. Parang hinaplos ang kanyang puso. Napakatagal niyang inasam na magkaapo at heto, hindi lang isa ang binigay kundi 3 pa. "What are you doing here, ma'am?" Malamig na boses ni Adrian mula sa kwarto. "Anak, Adrian, I'm sorry." Naiiyak siyang yumakap sa anak. "Please forgive me." Kulang na lang ay mapahagulgol siya. "Adrian, sino ang..." Natigilan si Ali nang makita ang biyanang babae. Nagulat pa siya ng balingan nito at umiiyak na niyakap siya habang humihingi ng tawad. Sinabi nitong nagkamali na sana mapatawad niya at sino ba naman siya para tiisin ito. Niyakap niya rin ito at sinabing walang kasalanan sa kanya. Kung may iisang bagay man siyang ipinagdasal, iyon ay maging okay na ulit si Adrian at ang mami nito at hindi siya nabigo. Sa araw ding iyon, lumipat sila ng mansyon. Mas malaki, mas maluwang, nakakapanibago. May tigi-isang yaya ang triplets at siya ay nagbubuhay reyna. Hindi siya sanay kaya kahit papaano, tumutulong na lamang siya sa gawaing bahay na pinagbabawal naman ng kanyang biyanan. Ang asawa naman ay bumalik na sa opisina. Sa pagdaan ng mga araw, wala nang naging problema sa kanilang pagsasama. Nabalitaan na lang niya na wala na ang kanyang ama dahil nasangkot ito sa gulo habang nakikipag-inuman. Hanggat sa huling sandali ng buhay nito, hindi man lang pinagsisihan ang ginawa sa kanya. Ganoon man, nagawa niya na rin itong patawarin dahil kapalit naman noon ay ang nakilala niya ang lalaking labis na nagmahal sa kanya at pakakamahalin ng habang buhay.